Chapter 26. Nakikiramay po kami sa pagkamatay ng iyong ama Mr. Montemayor. Inabot ni Damon ang kamay ni Officer Gayapa at ni Officer Medina. Thank you, officers. Magkape muna tayo. Sa guest cottage ay tinanggap ni Damon ang dalawang opisyales na may hawak ng kaso ni Jocelyn Torino. Habang nagtimpla ng kape ang dalawang officer ay nagsimula ng magtanong si Damon. So, hindi umabot ng 2 buwan ang inilagi niya sa kulungan, nakatakas na siya. Nakatakas paano? Sinikap ni Damon na hindi siya magmukhang galit sa dalawang pulis. Hindi naman nila kasalan kung nakatakas si Torino. Ibang opisyales naman ang nagbabantay doon sa piitan. Bagamat, hindi niya mapigilan ang magtaka kung paanong ang mga malalaking tiyan doon na gwardya, ay kayang takasan ng isang babae. Officer Gayapa cleared his throat. Ayon sa warden ng piitan ay nagkaroon ng intimate na relasyon si Torino sa isang gwardya, nagkibit-balikat ang pulis. Damon sighed and leaned on his chair. Hindi na kailangan ng detalye para maintindihan kung paano nakatakas. Obviously, ang makamandag na katawan ng babaeng iyon ay ginamit niya upang makalabas. Damn it! So, 2 months on the loose na si Torino ay wala pa ring nangyari. Hindi man lang nahuli. Kulang na lang ay sabihin ni Damon na anong ginagawa ng buong kapulisan ng Alabang at hindi man lang kayang hulihin ang nag-iisang babae. What a bunch of losers. Damon drummed his fingers on the table. Kumikinang ang 24 carats wedding ring nila ni Maria sa unang bugzo ng sinag ng araw na dumiretso sa guest cottage na nasa malawak na hardin ng mansion. Walang tulog masyado si Damon dahil sa pag-entertain ng bisita at dahil sa pagbabantay rin sa kambal. Pero, nang tawagin siya ng security guard at sabihin na may bisita siyang mga pulis ay mabilis siyang lumabas ng mansion. Hoping na ay dalang improvement sa kaso iyon pala, madidisappoint lamang siya. Sinisante na ang pulis na iyon, Officer Medina said. Saglit na nagkatinginan ang dalawang pulis. Nakausap na nila si Mr. Montemayor tungkol sa nangyaring pagtakas ni Miss Torino, pero bakit parang nabigla pa siya ngayon? Officer Medina let it slide, siguro dahil sa pagkamatay ng kanyang ama at aso doon sa beach house, kaya nakalimutan asterisk na ni Mr. Montemayor ang tungkol sa naipaalala na niya dati pa sa kanya. Stress siguro si Mr. Montemayor dahil sa natatakot na siya sa seguridad ng kanyang pamilya. Maliban pa sa hindi magandang samahan nila ng kanyang ina. That's the least they can do, shrugging his shoulders he asked. Bakit mo naman naitanong ang tungkol kay Carmela Baltazar, officer? Agad na kumunat ang noo ni Damon. As much as he's concerned, ayaw na niyang marinig ang tungkol sa kanyang dating asawa. Galante pa rin siya, kung tutuusin dahil hindi niya pinakulong si Carmela sa kabila ng kanyang kasalanan. Frustrated murder ang pwede niyang ihabla kay Carmela. Habang buhay na niya itong hindi mapatawad. Nang sinabi mo sa amin ang tungkol sa beach house ninyo at sa nangyaring pagbaril sa iyong aso ay may common thing kaming nakita sa krimen na nangyari kagabi. Nagangat ng tingin si Damon. Krimen kagabi? Yes, Mr. Montemayor. Hindi ba malakas ang kutob ninyo na si Jocelyn Torino ang nasa likod ng Barbie doll thingy ng beach house? Na sinang-ayunan namin base na rin sa salaysay ninyo na wala kayong kalaban, at wala kayong kagalit. Plus, she's on the loose kaya, suspect pa rin siya sa krimen. Yes, pareho siyang inutusan ni Mommy at ni Carmela. Galit siya nang hindi tinulungan ni na Mommy at Carmela para makalabas ng kulungan. Higit sa lahat, galit siya sa akin dahil nahuli ko siya at naipakulong, saksi nga kayong dalawa. He was pointing at them. Ang dalawang pulis ang nagdala kay Jocelyn Torino sa presinto. Right, anyway, about the crime last night. May kaparehong senaryo sa beach house ninyo. You mean the doll? Mabilis na tumango sina Officer Medina at Officer Gayapa. Tapatin nga ninyo ako, officer, may criminal records na ba ng pagpatay ang Torino na iyan? Matigas na tanong ni Damon. Yes, 3 beses na nakulong dahil sa pakikipag-away ng kanyang amo sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. You mean, pinatay niya? No, umiling si Officer Medina. Wala pa namang records ng pagpatay. But almost, he nodded his head. Yeah, almost. Just like what she did to my wife. Damon gritted his teeth. Bagamat huli na niyang nalaman na si Jocelyn rin ang tumulak kay Maria. Dahil kung alam lang niya, sinapak niya ang babaeng iyon.
The reason why she was behind the bar was about the malicious messages she sent to Maria. Kung alam lang ni Damon na siya rin ang tumulak. Hinilot na lamang ni Damon ang kanyang noo at napalang. Look, officers, ang main concern ko lang ay ang mahuli na si Torino at habang buhay ng makulong. Though, it's alarming na sangkot na naman siya sa krimen, as what the officers are insinuating, it's no longer his priority. Ibang pamilya na ang doon ay Mangalaga. Trust me, Mr. Montemayor, ito rin ang gusto namin. Well, anong gusto mong iparating ngayon? Naging boring para kay Damon ang makipag-usap sa kanila at wala namang magandang balita na dala. Sa kondo ng pinatay na modelo, may Barbie doll din na natagpuan sa ilalim ng kama ni Miss Bethany Morales. Kaya, maaring may kaugnayan ito sa manika na nakabitin sa doghouse ninyo sa beach house. Paliwanag ni Officer Gay Apa. Our first initial findings was that lalaki ang suspect ng pagpatay kay Miss Bethany. Iyon ay dahil sa malakas na pag-umpog ng kanyang ulo sa dingding ng kanyang silid, hanggang sa tumilamsak ang dugo sa beddings. Officer Medina added, hindi pangkaraniwan ang lakas ng kriminal, gamit lamang ang kanyang kamay kaya malamang na lalaki. Hindi kasi namin makuha ang fingerprint kasi, obviously, naka-gloves ang suspect. But when we saw the ruined Barbie doll, we connected the crime in your beach house. Napag-alaman din namin na si Carmela Baltazar ay isa sa pinakamalapit na kasamahan ni Bethany. Isa iyan sa dahilan kaya narito kami Damon, gusto naming alamin kung may komunikasyon kayo ni Carmela Baltazar. Ang huling pagkikita namin ay dito rin sa cottage na ito, the day after you left with Jocelyn Torino. Wala na akong balita sa kanya at wala akong balak alamin kung saang impyerno siya naroon, nagtanges ang bagang ni Damon. Hindi niya gustong makarinig pa ng ukol kay Carmela. Tumikim ang mga pulis, I understand, Mr. Montemayor, pero kung may pagkakataon na mapadpad siya umiling si Damon. Hindi na mangyayari iyan, alam na niya ang consequences kapag nagpakita pa siya sa akin. Although, gusto ko pa ring alamin kung may kaugnayan ba si Jocelyn kay Bethany, kung sigurado na siya nga ang pumatay sa Bethany na ito. Tuldok panipik, you're right, Mr. Montemayor, hanggat hindi pa tayo sigurado, mamalaging suspect lamang si Jocelyn, gaya ng nangyari sa beach house suspect lang din si Torino. Asterisk kahit alam ni Damon na may punto ang pulis, gusto pa rin niyang paniwalaan na si Jocelyn Torino ang salarin sa pagpatay kay Thunder at pagsira ng mga manika. Mas mabuti kapag nakausap natin si Miss Baltazar, kasi, maaring may maitulong siya sa progress ng kaso, lalo pa at parehong magkaugnayan sa kanya ang biktima at suspect. Wait, bumaling si Officer Medina kay Gay Apa. Hindi ba nakontak mo ang modeling agency nila at nakausap mo si Sandra Benigno? Han, she did mention about Carmela Baltazar, kaya kapwa sila hinihinga ng affidavit. Tuldok, nakikinig lamang si Damon sa pag-uusap ng dalawang lalaki. Gusto niyang malaman din ang mga pangyayari para mas mapabilis din ang pag-usad ng kaso. Ang galit niya kay Carmela ang naging sagabal kaya nawalan siya ng gana na makipag-usaw kung sangkot lang din ang babaeng iyon. Kung hindi sila nakipag-ugnayan sa baliw na Jocelyn, hindi sana nangyayari ang kaguluhan ngayon sa kanyang pamilya. Bueno, Mr. Montemayor, maraming salamat sa panahon mo, at muli nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong ama. Tumayo na sina Medina at Gay Apa. Muling nakipagkamay kay Damon at umalis na. Was that all about the crime in the beach house, sweetheart? Mabilis na nilangkus ni Maria ang kanyang kamay sa katawan ni Damon. Hinalikan siya ni Damon sa noo. Partly, he said, God, how I miss my wife, he thought. Sa dami ng nangyayari, wala na silang panahon na magbonding pa, lalo na at dumating pa ang kamatayan ng kanyang ama. Partly, Maria knitted her brow. Hindi nakalingid sa kanya ang paglalim ng hininga ng asawa. Mayroong modelo na pinatay kagabi, nakitaan ng pagkapareho sa crime scene ng biktima ang guti-guti na Barbie doll kagaya ng sa atin. Napasinghap si Maria. Kumawala siya sa pagyakap kay Damon at tumayo ng tuwid na napatanga sa asawa. What does it mean? Si Jocelyn na naman ang may gawa, Damon sighed again. Malakas din ang kutob ko. Pero, hanggat wala tayong ebidensya ay hindi natin masiguro na siya nga mahal ko. Hanggat walang ebidensya, ganun sa korte. Oh, Damon, natatakot na ako. Natatakot ako para sa pamilya natin.
Sa huling wooing ni Monsieur Rogelio Montemayor ay dumagsa ang mga malalaking tao sa larangan ng negosyo, politika, at mga empleyado ng kanilang kumpanya. Lahat ay nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamati sa pamilya ni Damon. Dumating rin ang pamilya ni Maria. Sina Lolo Alberto, Lola Daisy at Linda. Ang mga matalik na kaibigan ni Damon ay kasama rin niya sa huling jeme ng kanyang daddy. Damon, anak, gumalaw ang bagang ni Damon ng lamante ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Sa huling pagkakataon ay lumapit si Damon sa kabaong ng kanyang daddy kung saan nakadisplay ito sa Memorial Garden ng Mansion for open viewing. Tinitigan ni Damon ang huling alaala ng ama, bago ito tuluyang dalhin sa mausoleum na nasa malayong likurang bahagi ng mansion. I'm sorry anak, I'm very sorry. For the first time in his life, nakita ni Damon kung paano tumangis ang isang Madam Luz Diminda. Sinikap ni Damon na huwag mawala ang kanyang composure upang hindi makatawag ng pansin sa mga taong nakamasid sa kanila. Alam niya na ang sorry ng kanyang ina ay walang kabuluhan, it was too late for her to say sorry pero, sa kabila ng lahat ay may init sa puso ni Damon nang yakapin siya ng kanyang ina at humahagulhol ito sa kanyang likuran. The scenario is a picture of a weeping wife and a regretful mother. Hindi natiis ni Damon ang kanyang ina. Hinarap niya ito at dahan-dahan na hinayla sa upuan. I'm sorry anak, I'm sorry kahit alam kong huli na ang pagsisisi ko. Kahit alam kong hindi na maibabalik ang buhay ng ama mo, pero, kailangan kong sabihin sa iyo ito anak. Nagsisisi ako sa aking ginawa. Mommy, hinawakan ni Damon ang ulo ng ina at dinala sa kanyang dibdib. Tunay na nagdaramdam si Damon sa kanyang ina. Ang mga paakit na dala nito dahil sa hindi niya pagtanggap kay Maria, ang pakikipagsabuatan niya kay Carmela at utusan ang baliw na si Jocelyn upang paghiwalayin sila ni Maria ay dahilan upang magkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ina. Pero nang marinig na niya ang pagtangis ngayon ng kanyang ina, hindi naman niya ito kayang tiisin. Alam kong hindi na maibabalik ang buhay ni Rogelio, ang buhay ng iyong ama. Kaya ito ang malaking pagsisisi na hindi ko na pwedeng mabago Damon, na malisbas ang mga luha sa pisngi ni Madam Luz Diminda. Hindi alintana kung masira ang prestihiyoso niyang mukha. Niwala nga siyang make-up sa huling araw ng viewing ng kanyang asawa. Hindi ko na maibabalik ang buhay ni Rogelio maging ang nagdaang sakit na dinaranas ninyo, dahil sa akin. Hindi ko na mababago yun Damon. Impit na umiiyak si Luz na hihirapan siyang magsalita dahil sa kanyang pag-iyak subalit nagpatuloy siya sa kanyang paghingi ng tawad at pagpaliwanag. Hindi ko man mabago ang mga ginawa ko, pero ikaw Damon kayo ni Maria kayang-kaya ninyong kalimutan ang sakit na nangyari sa inyo dahil sa akin. Kaya ninyong magpatuloy at ibaon sa limot, ang mga hirap ninyong dinanas dahil sa akin I'm sorry anak. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Madam Luz. Hindi siya nahihiya na humingi ng tawad sa kanya, sa garden kung saan maraming nakasaksi na tao. Hindi sanay si Damon na makita sa ganitong sitwasyon ang kanyang ina. Kahit na ilang beses nitong nasaksihan ang panlalait ng kanyang ina sa kanyang asawa. Hindi niya kayang makita na kaawa-awa ang sitwasyon nito. Lalo pa nang maalala niya ang sinabi ng kanyang bat-ihing ama sa kanilang dalawa ni Monica, Damon, Monica, igalang ninyo ang inyong mga magulang, ito ang unang utos na may pangako. I just don't remember the verse, but really mga anak, nasa Biblia ito. At dahil nga Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa nakasulat sa Biblia. Inalalayan ni Damon ang kanyang ina na tumayo at dinala sa prayer room, ang katabing structure ng mausoleum. Sa loob ng prayer room, tahimik na nagluluksa sina Maria, Monica, Robert at ang iba pa nilang kamag-anak. Ang kambal ay nasa loob ng baby crib kung saan tahimik na nakatunghay si Maria. Lumapit sa kanya si Robert. Hi, at ubili nang umiti si Robert kay Maria. Mukhang nahihirapan kung paano magsimula sa pagsalita. Look, I am not good in this scenario but I'm sorry Maria, I'm sorry for I have wronged you in the past. Malalim na bamantong hininga si Robert. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nasabi mo na ang mga bagay na dapat mong sabihin, sa isip pa ni Robert, ang totoo Maria, matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa iyo, pero natatakot ako na baka sinabi mo na kay Uncle Damon ang ginawa ko sa iyo dati nagkamot ng ulo si Robert. Is that the reason why I haven't seen you often?
Naaalala ni Maria noong hindi pa sila umalis ng mansion, hindi na niya nakikita si Robert. Nang ma-realize ko na hindi ka man lang nagsalita laban sa akin, nang ma-realize ko na kahit kay mommy ay hindi ka nagsumbong tungkol sa mga ginawa ko sa iyo dati. Tuldok. I felt terrible. You're such a good person, Maria. Uncle is so lucky to have you. Nilagay ni Robert ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Maria smiled. It's all in the past, Robert. You know water under the bridge. Matagal ko nang kinalimutan ang pangyayaring iyon. Pinapatawad na kita. No worries, nakangiting sambit ni Maria. Oh, thank you. Maluwang ang ngiti ni Robert. Ang gan-gan ng pakiramdam ko, Maria. Maraming salamat. This is awkward, but can I? Robert spread his arms. Come on here. Niyakap ni Maria si Robert, ang pamangkin ni Damon na minsan din ang alipusta at nanlait sa kanyang pagkatao at minsan din itong nag-atirip ng malaswang bagay sa kanya. She decided not to tell her husband about him dahil na-settle naman at na-control ni Maria ang pag-uugali ni Robert. Isa pa, naintindihan ni Maria ang pinagmula ni Robert nang malaman mula mismo kina Monsieur Rogelio at Monica ang tungkol sa ama ni Robert, na minsan ding naging biktima ng pagkadisgusto ng ina ni Damon. Malungkot ang kabataan ni Robert dahil wala itong kinulakan na ina dahil si Monica ay sa Amerika naglalagi dahil sa kabiguan sa pag-ibig. Lumakiing walang magulang si Robert, although, hindi tolerable ang pagiging masama at delinquent dahil kulang sa payo ng mga magulang. Robert is lucky enough to have a wealthy life. Sa huli, humingi din ito ng tawad kay Maria, kaya sa kaibuturan ng puso ni Robert, hindi siya likas na masama. I'm sorry and thank you for not telling on me. Ang swerte-swerte talaga ng Uncle Damon ko. Nang bitiwan na niya si Maria ay panatag na ang mukha at isipan ni Robert. Alam kong malungkot tayong lahat dahil sa pagkawala ni Grandpa, but I'm so happy that I am now forgiven, thank you Maria. He nodded his head. Masaya rin ako Robert. Masayang-masaya na sa huli, na-realize mo at binigyan ako ng pagkakataon na tanggapin bilang auntie mo. Tuldok panipik. Robert chuckled, no thanks you're even younger than me, he laughed. Oh, can I? Sumenyas siya na kargahin ng mga kambal. At dahil gising naman ang kambal ay, sure, kinuha ni Maria si Aidan at binigay kay Robert. Teka, alam mo ba kung paano nako baka mapaano si Aidan? I can do it. Come Aidan, come to Uncle Robert. So this is Aidan. So cute, mana kay Uncle Robert. Robert laughed nang makita ang reaksyon ni Maria. I'm just kidding of course, manang-mana kay Uncle Damon maging si Austin. Sinulyapan niya si Austin na naiwan sa baby crib. Dumating na ang oras ng paghatid kay Monsieur Rogelio Montemayor sa kanyang huling hantungan. Sa likuran ng mausoleum na nasa likuran ng mansion, tahimik na nakamasid ang mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, negosyo, mga kamag-anak at mga kilalang tao sa lipunan sa mahuling sandali ni Monsieur Rogelio. Hindi mapigilan ni Madam Luz Diminda ang tumangis. Rogelio. Nakaalalay si Damon at Monica sa kanya. Kapwa din tahimik na umiiyak. Ang bawat isa ay may pangako para sa kanilang ama, pangako na tuparin nila ang huling habilin ng ama. When the undertakers finally placed the coffin in a crypt, Madam Luz Diminda lost her consciousness. Mabilis namang nakaagapay ang mga katulong ng mansion at inilayo nila si Madam Luz sa mausoleum, muli nila itong dinala sa prayer room at tinulungan. Please, continue, utos ni Damon sa undertakers. The undertakers fastened the coffin, with screws, clips and fasteners intended to secure the coffin. Finally, they sealed the crypt. Sa kalipunan ng mga taong naghatid sa huling himlayan ni Monsieur Rogelio Montemayor ay tahimik siyang, nakamasid sa formal na paglibing ng pumanaw na bilyonaryo. Hindi siya makapag-isip kung ano ang una niyang gagawin. Panay ang sulyap niya sa prayer room kung saan nandoon ang kambal sa kabilang banda ay hindi rin nawala ang pagtitig niya kay Mia. Naguguluhan siya kung sino ang uunahin sa kanilang lahat. Hey, buddy, over here. Humakbang si Officer Gayapa patungo sa kinaroroonan ng kanyang partner na si Officer Medina. Look, umiling na nag-squint si Officer Gayapa sa harap ng natustang tao sa one single building condo kung saan pag-aari ni Carmela Baltazar. Positive ba na ang single building condo na ito ay pag-aari ni Miss Carmela Baltazar, Mr. Montemayor's ex-wife?
Tanong ni Officer Gayapa. Tumango si Medina. Ayon sa taong na interview ko, iyong may bar house sa kanto. Minsan ay dinadayo raw ni Miss Baltazar ang bar house, kaya nakilala niya ang modelo. Ani ni Officer Medina. Of course, kilalang modelo ng bansa si Carmela. Kaya, natural lang na madali niya itong ma-identify sabat pa ni Officer Gayapa. Well yeah, but going in the bar that is not okay. I'm not trying to be rude here, pero hindi naman ganun ka-elegante ang bar na iyon para puntahan ng isang kilalang modelo kagaya ni Carmela. Napailing na lamang si Gayapa sa tinuran ng kapartner na pulis. Body naman, what we're doing here is to investigate the crime, find information that will be used to solve the crime at hindi para makialam sa mga ganiyang bagay, humugot ng hininga si Gayapa. Ikaw naman, pinapakalma ko lang ang rating sarili. Pangalawang gabi na itong nakasalang tayo sa mysterious killing ng Muntinlupa. Mysterious killing. Ano pa nga ba ang pwedeng itawag mo dito? Una, doon sa Montemayor's Beach Resort sa may Soldiers Hill Village Muntinlupa, kung saan nandoon ang beach house nila Mr. Damon Montemayor. Hindi ba kahit nag-search tayo sa area ay wala tayong makita na ebidensya na maaring magturo kung sino ang salarin? Kumunot ang noo ni Medina. Except for the ruined Barbie dolls at ang pagbaril kay Thunder. Yes, si Thunder, that loyal and brave German Shepherd, umiling si Medina. At kagabi, isang modelo ang pinatay si Bethany Morales, kaibigan ni Carmela Baltazar. Makahulugan na sinulyapan ni Officer Gayapa ang kanyang partner, right, and we did find a ruined Barbie doll under her bed, nag-arko ang kilay ni Gayapa. Here, this one? Do you think this is Carmela Baltazar? Tanong pa niya sa kanyang partner na nagsalubong din ng kilay. Kung ang pagbabasehan ay ang ownership ng bahay, na si Carmela, then it's understandable na siya nga ang babeng ito. Pero, ayon sa nakausap ko, na nakasaksi sa sunog, nakarinig siya ng sigaw at tinatawag ang pangalan ni Carmela. Don't you think Carmela must have shouted her own name for help? Umiling si Officer Gayapa. What are you suggesting? Tanong ng kasamahan niyang pulis, na may ibang kasama si Carmela nang naganap ang sunog and more importantly, sinadya ang sunog. Tuldok panipit. Tumayo ang dalawang pulis. There's only one way to find out. Sumenya si Gayapa sa firefighters na dalhin na ang isang sunog na bangkay para sa forensic analysis. Isa-isa nang nagpaalam ang mga tao na naghatid kay Monsieur Rogelio Montemayor sa kanyang huling himlayan. Nang mapag-isa na si Damon sa harapan ng mausoleum ay saka lumapit ang dalawang officer. Mr. Montemayor, nilingan ni Damon ang dalawang pulis. Maraming salamat sa inyong pakikiramay hanggang sa huling himlayan ng aking ama. Of course, Mr. Montemayor. Isa ang iyong ama sa aktibo na sumusuporta sa Organization Against Crime, dito sa Muntinlupa. Maliksing sagot ni Gayapa. Tumango si Damon at inaya ang dalawang pulis na magmeryenda muna bago umalis. Salamat Mr. Montemayor, ani Medina nang sila ay nakaupo sa gazebo kung saan may nakahanda na pagkain para sa kanila. Please, serve yourself. Aniaya ni Damon sa kanila, right, thank you. Habang pinaunlakan ng dalawang pulis ang bilyonaryo ay nagsalita si Gayapa. Alam naming pagod ka, Mr. Montemayor, but we have bad news. Umupo siya katabi ng kanyang partner na nagsimula ng kumain. Sa isip ni Damon ano pa ang masamang balita na pwede niyang matanggap maliban sa namayapan niyang ama. Sigurado naman siya na ligtas ang kanyang mag-iina including Mia. Kasama rin niya na ligtas sa mansion ang kanyang kapatid na si Monica at ang anak nitong si Robert. His grieving mother is safe too. Kahit na ang immediate relatives ni Maria ay nasa loob ng mansion, sa gated community ng Alabang. Tungkol saan? Simple niyang tanong sa officers. I don't know if you hear about the fire last night. Tanong ni Medina sa pagitan ng pagkain. Alam ng pulis na ang kanilang sadya ay may kaugnayan sa kanilang trabaho, but hindi na rin masama ang kumain dahil parte ito ng handa ng mga Montemayor para sa mga tao na naghatid sa huling hantungan ni Monsieur Rogelio. I'm sorry. Antag ni Damon. Hindi siya updated. Pagod ang kanyang katawan sa isang linggong limi ng ama. Sa gabi ay tumutulong siya sa entertain ng mga bisita. Sa umaga ay kailangan din niya ang mag-report sa kumpanya. Hindi pa niya pwedeng pabayaan si Maria at ng kambal.
A single building condo has been burned to the ground, at ang kondo na ito ay pag-aari ni Miss Carmela Baltazar. Napamaang si Damon na sinulyapan ang dalawang pulis. Kahit galit siya at hindi niya mapatawad si Carmela ay hindi naman siya naghangad na mapahamak ito. Are you sure about it was Carmela's body, officer? You said burned down. Na-identify na ba ang katawan? Hindi mapakali si Damon sa kanyang kinauupuan. Inisip niya si Mia. Ni hindi nga niya alam na ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanyang ina ay dahil sa malaking kasalanan na nagawa nito kay Maria. No, kagabi lang nangyari ang insidente, patuloy pa rin kami sa pag-imbestiga, at hindi pa dumating ang resulta ng DNA at forensic analysis results, though, ang fire investigators ay nagpalabas na ng pahayag. Sinadya ang sunog. Lumunok ng laway si Damon. So far, wala siyang kilalang kaaway ni Carmela. Silang dalawa lang naman ang nag-aaway at ito ay tungkol kay Mia. Isang tao lang ang pwedeng gumawa nito kay Carmela kung totoo na Cynthia ang krimen. Street Fusselan Torino. Pinagbantaan niya si Carmela Baltazar at ang kanyang ina. Mabilis na mag-isip si Damon. You know, this is getting out of hand, this psycho. Hindi ko alam kung bakit hindi ninyo siya nahuhuli. But you have to listen to me. Maaring mahuli natin si Jocelyn Torino, kung bantayan ninyo ang susunod na target, si Mommy. Nagkatinginan ang dalawa jig pulis. Sinabi ko na sa inyo ito. Nagsimula ang lahat sa paggamit nila kay Jocelyn. I did tell you this, ani Damon. Right? Tumango ang dalawang pulis, at para mahuli niya si Jocelyn, ay dapat ang susunod niyang atake ay alam nyo, si Mommy ang kanyang isusunod, kaya si Mommy ang bantayan ninyo. You should be careful, everyone. Hindi ko alam kung anong agimat meron ang Jocelyn na ito pero hindi siya mahuli-huli ng mga pulis. Tinipon ni Damon ang kanyang pamilya sa living room. Maliban kay Maria na nag-alaga ng kambal at maliban kay Mia na kasama rin ni Maria sa kanilang silid. Sinabi niya sa kanilang lahat ang nangyari sa kondo ni Carmela at posible ang pagkasunog ng katawan ng dating asawa. Binanggit din niya na hindi pa sigurado na kay Carmela ang katawan, though, malaki ang posibilidad dahil pag-aari niya ang kondo. This is ridiculous, uncle. You mean, hindi na kami pwedeng lumabas ng bahay? Reklamo ni Robert. No, I'm not saying that. Sa isipan ni Damon. Matututo ang baliw na iyon na isipin niya na natatakot sila sa kanya. Nagngit-ngit ang kalooban ni Damon na baka pinagtatawanan na sila ni Torino. What I'm saying is that, be vigilant, be extra careful at higit sa lahat kailangan ninyo na may bodyguard. Well, I don't need one, I can protect myself from that psycho bitch. Robert said. Robert, mabilis na saway ni Monica, sundin mo ang Uncle Damon mo, hindi ka pwedeng lumabas hanggat wala kang security na kasama, understand? Istrikto na papayag ni Monica. Iba na ang sigurado, hindi pwede na mapahamak ang kanyang nag-iisang anak na si Robert. This Jocelyn Torino is getting uncontrollable. Kahit pulis ay nahirapan siyang matunten sila pa kaya na hindi hinahanap ang criminal na babaeng iyon. And you, my dear sister, hindi ka na rin pwedeng lumabas hanggat wala kang kasama, babala ni Damon. Well, wala naman akong balak na lumabas ng mansion pagkatapos ng nangyari kay Daddy. Samalian ko na lang muna si Mommy dito sa mansion, malungkot na saad ni Monica. Pinisil pa niya ang kamay ng kanyang ina na parang walang reaksyon. Hindi pa rin ito matanggap na, hindi na niya masilayan ang kanyang asawa. Naisip ni na Damon at Monica na nahirapan ang ina na tanggapin ang pagkawala ng kanilang ama dahil siya mismo ang naging dahilan ng atake ng ama kaya ito namatay. Kinain ng konsensya ang kanyang puso dahil sa kanyang mga kasalanan at huli na nang ma-realize niya ang kanyang pagkakamali. Poor Mia, wala man lang kaalam-alam sa nangyaring sa kanyang ina. Well, hindi ko hinanggad na may mangyayari na masama kay Carmela, pero hindi ito mangyayari sa kanya kung hindi siya nagkaroon ng ugnayan kay Jocelyn. Dahil sa pagbangon ng mga problema, sunod-sunod na problema. After 3 months, hindi na kami nakarinig pa na may kaugnayan sa ruined Barbie dolls. Bagamat hindi pa rin nahuli si Jocelyn. I really hope that the ordeal has passed. I was about to climb down upang linisin ang aking sarili nang hawakan ni Damon ang aking bisig. Ngumiti ito sa akin ng makahulugan. What? I want to do it again. He grinned. Pinandilatan ko siya. But, please, baby, nagsusumamo niyang sambit.
Hindi mo ba ito na-miss ha? Hinayla niya ang aking kamay at pinahawak sa akin ang kanyang mamasa-masang sandata. Damon, sinundan niya ang aking tingin na nakatuon sa crib ng kambal. Oh, no, hayaan mo sila sweetheart, okay? Mahimbing na natutulog ang ating kambal. But this, gising na gising, galit na galit hindi makatulog. Damon licks his lower lip as he guided my hand to give his pence a strokes. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa kamanyakan ngayon ng asawa ko, but deep inside, masaya ako. Masayang masaya na kahit papaano, nawala ang stress niya. Di nagtagal ay naramdaman ko na ang mainit niyang hininga sa aking tainga, mga mainit na hininga na nagdadala ng init sa hubad kong katawan. Gumapang ang kanyang halik sa aking leeg, dinidilaan at kinagat-kagat niya. Naaalala ko naman ang sabi ng doktora na ibabalik niya ang virginity ko. Ang ay init pa rin sa loob mo, hinihingal na ungol ni Damon bago niya dilaan ang leeg ko. Nakakabaliw ka pa rin, Maria. Sabi niya na hinihingal. Dahil sa sinabi ni Damon ay lalong naglalawe ang aking perlas, walang tigil niyang binabayo. Parang sinisilaban ang pakiramdam ko at anumang oras ay lalabasan na ako. Ramdam ko ang bigat ng aking asawa sa aking ibabaw. I love you, bulong ng mahal kong asawa. Hinalikan niya ang aking noo. And I love you more, baby. I want to do it again. Nandilat ang aking mata at mabilis ko siyang tinulak sa aking ibabaw. Naglanding siya sa gilid ko at tumawa ng malakas. Huli na nang siya ay sawayin ko. Uha, uha, uha. Oh, mabilis pa sa 4:00 nang kami ay bumalikwas at bumaba sa kama. Ayan, ikaw kasi bakit mo ako tinulak? Sabi niya na mabilis na nagsuot ng robe. Hoy, Mr. Montemayor. Ikaw ang tumawa ng malakas. Hindi ako, inirapan ko siya habang di ako magkamayaw sa pagsuot ng roba. Ikaw kay Baby Austin, ako kay Baby Aiden. Tuldok panipik, namimili ka ba? Agad kong kinuha sa crib si Baby Austin. Biglang nawala ang pagod ko nang marinig ang pagiyak ng aming sanggol. Come baby, come to mommy. Pinatahan ko si Austin. Hindi ako namimili, no, I love them the same, they're both my blood. They're both mine. Kaya lang, malakas umiyak si Baby Austin natatakot ako sa kanya. Sambit niya habang kinarga na si Aiden at sinayaw pa, tahan na baby, bakit kayo umiiyak? Hindi na tuloy naka-third round si Daddy, tumawa si Damon and I laughed with him. Sana ganito tayo palagi, no? Ang alin? Mag-second round. I glared at him, lalo namang lumakas ang kanyang tawa. Bakit? Masaya ka naman, I didn't hear you complaining when you ride in pleasure under me, he grinned. Chapter 27. What? Tinaasan ko ng kilay ang mga kaibigan ko na sina Arnold, Eman at Dennis kasama ng aking kapatid na si Monica. Pagdaan ko kasi sa living room ay bigla silang natahimik. Samantalang masaya naman silang nagtutuksuhan bago pa ako durnating. Wala pa ring nagsasalita, nagkatinginan lamang ang tatlo. Simula nang mamatay ang aking ama ay gabi-gabi sa lemi ang aking mga kaibigan. Kaya, hindi na ako nagtataka na makita sila rito sa bahay. Hindi ako nagreklamo, sa bagkus ay natitiwala ako na kahit busy naman sila pareho sa kanilang mga trabaho at negosyo ay naglalaan pa rin sila ng oras sa amin. It's like they're still supporting me, kahit 3 buwan na ang nakaraan, parang may dumaan na anghel ah. I smirk at them. Nag-whistle naman si Arnold. Ewan ko kay Eman, why don't you ask him? Ngumiti ng malawak si Arnold. Sinulyapan ko naman si Eman na katabi ni Monica. Namumula at nag-iwas ng tingin sa akin. Kumunot ang aking noo. Did I miss something? Tanong ko ulit sa kanilang apat. Hindi rin tumitingin sa akin si Monica. I don't know, why don't you ask Eman? Tuldok panipik. Sabat naman ni Dennis na bahagyang umismid. Wait a minute, is there something I didn't know? Try asking Monica instead, nagkibit ng balikat si Dennis. Ako ba ay pinagloloko ninyo? Oops, mabilis kong saway nang magsalita na sana si Arnold. Don't tell me to ask the two of them and then it hit me. There is something going on with my sister and Eman. Sa lami, madalas ko silang makitang magkasama at nag-uusap. Bagamat hindi ko binigyan ng pansin dahil nasa pagdurusa kami. Tumawa sina Arnold at Dennis nang makita ang ekspresyon ko. Now you know.
Tukso nila sa akin. Ewan ko sa iyo, umiikot lang kasi ang mundo mo kay Maria kaya hindi mo napapansin ang mga tao sa paligid mo na tinatamaan na ni Cupido. Tujo ni Arnold. Oh, buddy, don't be like that. Alam mo naman na hindi lang si Maria ang iniisip ni Damon. Ang kambal at si Mia pa, usual naman ni Dennis. I glared at them. May usapan kami na hindi pwedeng ligawan ang mga kapatid naming babae sinuman sa grupo naming apat. Pareho kaming may tig-iisang kapatid na babae. Napagkasunduan namin na bawal ang trespassing sa aming mga kapatid na babae, kasi, alam namin ang haka ng bawat isa. It feels awkward kapag syota mo ang barkada ng tropa. Nakakasira ng samahan. Lalo na kapag mag-away ang couple at maghiwalay. Mauwi yun sa pagkakasira ng aming pagkakaibigan. There's no way I'll agree to this. These idiots break the rules. Tuluyan nang natawag ang atensyon ko nang hindi man lang umimik si Monica at hindi pa rin nagsalita si Eman. Really, si Eman pa, ang playboy ng grupo. Monica, dalhin mo itong file sa opisina ko, inabot ko sa kanya ang folder na hawak ko. Kahit nasa bahay ay gumagawa ako, nagtatrabaho dahil marami akong naiwang transaction dahil sa nangyaring trahedya. Okay, inabot ni Monica ang hawak kong folder, bago ito tumalikod ay tumanggaw muna siya kay Eman. I swear under my breath. Nang makalayo na si Monica ay umupo ako sa harap ng tatlo. Start talking. Mariin kong bigkas, kay Eman ako napatingin. Come on pare, don't use that tone to me. Bahagyang lumakas ang tinig ni Eman na parang nervyos, gusto kong tumawa. Pero hindi ko magawa kasi kapatid ko ang pinag-usapan namin. Really Eman, si Monica pa, nakalimutan mo na ba ang friendship code natin ha? Stop whistling. Saway ko kay Arnold na sumisipol. The idiot is liking the idea. Alam kong pinagtatawanan niya kaming dalawa ni Eman na instant naging under interrogation. Huwag mo naman kasing tretuhin na parang bata si Eman, Damon, ang tanda-tanda na natin. Break the rules, break the system, malawak na ngumiti si Dennis. Masama ko siyang tinitigan. Hindi ka ba naaawa kay Eman? Look at him, parang malihi na. Malakas ang halakhak ni Arnold. Hey, stop making fun with me, you moron? Galit nitong sinulyapan si Arnold. Look Damon, pare, I'm sorry pero hindi ko mapigilan ang bugzo ng damdamin ko. I feel in love with Monica and one, you feel in love with my sister. Ngumiti ako nang may panunuya sa kanya. Ikaw na saksakan ng playboy na kahit sinong babe pinapatulan. Mariin kong tanong sa kanya. I know it was a rhetorical question. But I can't help it. Walang personalan pero nag-usap na kami. Hindi pwedeng sirain ang aming friendship code. Aray ang sakit naman. Sinaktan mo ang puso ko, nilagyan mo ng tornilyo. Sinunog mo ng posporo, hinampas mo ng tubo, sinaktan mo ang puso ko. Ngayon ako ay naghihingalo, maubusan na ako ng dugo, sinaktan mo ang puso ko. Out ito Arnold, masama ko siyang tiningnan. I'm a good singer. Tinaas naman niya ang kanyang kamay. Shillman, I'm trying to help here, you're not helping. Muntik nang sumigaw si Eman. Hey, be careful buddy, gusto lang kitang tulungan laban sa bayaw mo. Okay, that's enough Damon pare. Mag-usap kayo ng maayos ni Eman, alam kong playboy siya, pero let him explain. Okay, hindi mo ba nakikita ang singsing sa kanyang kamay? Tinuro ni Dennis ang kumikinang na engagement ring sa kanyang pang-apat na daliri. Oh, you got to be kidding me, napamura ako. Nang abutin ni Monica ang folder na inabot mo sa kanya, hindi mo ba napapansin ang cater nung singing ni Eman? Pretty boy, ha? Tujo ulit ni Arnold, what is wrong with you man? Hindi ako makapapayag sa relasyon ninyo. Ikaw na walang sinasantong babae, magiging bayaw ko. No, I can't accept you. Sinaktan mo ang puso ko, kinaskas mo ng sipilyo. Tinakta ka ng Ajinomoto, ipinakain sa aso, sinaktan mo ang puso ko, ngayon ako'y naghihingalo. Maubusan na ako ng dugo, sinaktan mo ang puso ko, and I swear to God Arnold, if you won't stop singing, mauna pa kitang sapakin riyan kisa kay Eman eh. Galit na hinilot ko ang aking noo. Come on pare, hinayla ni Dennis si Arnold. Tuldok. Look, Damon pare, hindi ko sinasadya, okay. Nang makita ko si Monica na malungkot at nag-iisa ay gusto ko siyang samahan. It seems that there's a pull that came from within na gusto ko siyang lapitan.
Pero naguwigil ako dahil sa ating usapan. God knows that I tried to stay away from her. But every time I saw her, nakalimutan ko ang ating friendship code at gustong-gusto ko siyang amuin. Gusto ko siyang aliwin at alagaan. And that's when I truly understand what love is. Umiling pa si Eman habang nagsasalita na akala mo ay pamangkin ni Francisco Balagtas, kaya please naman Damon, pumayag ka na, you betrayed my trust. Ano, papayagan ko pa, kung gayong may singson na pala yung kayong hayop ka, pumikit ako. Eman, hindi lang naman problema ko ito kundi problema mo rin, paano kung maghihiwalay kayo ni Monica? That would never happen, mariin niyang tanggi. What? Senggal ko sa kanya. May plano na kaming pakasal Damon, naghihintay lang kami ng tamang pagkakataon na sasabihin namin sa layo ang lahat. What did you say? Ang sarap na talagang sapakin ni Eman, kailan pa kayo engage? Kahit nagpupuyos ang aking kalooban, nagawa ko pa ring magtanong ng maayos, 2 months ago. Damn you, Eman. Damn you. Ano bang ikinagalit mo kay Eman Damon ha? Nagulantang ako nang narinig ko ang boses ng aking asawa sa aking likod. She took a step towards me. Ikaw nga, hinintay mo lang na maging 18 years old ako eh. Mabilis mo akong pinitas hindi ba? Itong si Eman ay kay-dad mo. Si Monica naman ay may anak na, nasa legal age na rin. Inirapan ako ni Maria. Kaya, wala kang karapatan na hadlangan silang dalawa. Ikaw ba nagpapahadlang ng umibig tayo sa isa't isa kahit maraming hadlang? Hindi. Maraming ayaw, maraming balakid, pero patuloy tayo sa pag-ibig natin sa isa't isa. You know why. It's true love darling. Hadlangan mo man ang sibatli ang kaibigan mo, hindi yan papipihil sa iyo. Tinapik-tapik pa ni Maria ang kanyang pisngi. Pero baby, magkaiba tayo, iba rin si Eman at Monica. Sinulyapan niya ako ng masama. Umupo na rin siya sa tabi ko. Anong kaibahan Mr. Montfermeyor ha? All is fair, in love and in war. Umirap pa siya sa akin. Ayaw mo noon, kaibigan mo at kapatid mo, parehong mahalaga sa iyo tapos nagmamahalan ang sarap kaya sa pakiramdam, kinikilig na sabi ni Maria. That's the problem, he's my friend. What? Dahil ba sa friendship code na sinasabi mo ha? Tumaas ang aking kilay. Wait a minute, how did you know? Nagtatakang sabi ko sa kanya. I know everything about Eman and Monica. Malawak siyang ngumiti sa akin. How could you betray? Tumigil ka na nga Mr. Montemayor. Stop acting like a strict father. Pumayag na si Mommy no, may blessings na silang dalawa ni Eman at Monica. Kahit na si Robert, alam na niya at masaya siya for his mommy. Ang ibig mong sabihin ay ako na lamang ang nag-iisang tao rito sa mansion ang hindi nakaalam sa relasyon ni na Eman at Monica. Hindi naman ikaw lang, tatlo kayo actually na hindi pa alam ang relasyon nilang dalawa. Zero. Who? Senggal kong tanong, although, hindi na mahalaga kung sino pa ang tatlong iyon. Ako dapat ang unang makaalam. Sina Aiden at Austin and Mia. Makahulugan ang ngiti ni Maria, tinutokso niya ako. I glared at her. Hoy, huwag kang magalit sa akin. Pinapatawa lang kita sweetheart, hinawakan ni Maria ang aking pisngi. I'm sorry Damon, it's not our intention na hindi ipaalam sa iyo, pero alam ko na hindi mo matatanggap ang relasyon namin, hindi nga ako nagkamali. Kahit na, dapat ay sakin ka unang nagtapat. Kung ginawa ko iyon, malamang sira na kami ni Monica, hindi pa man kami nagsisimula. Tinaas niya ang kanyang kamay. I'm sorry, nakipagtitigan si Eman sa akin. I can't help falling in love with Monica, he softly murmured. Your sister is hard to resist Damon. I really feel in love with her. I really do. Pasensya ka na at nakilala mo akong playboy, but that was in the past. Alam mong hindi na ako nakipag-date. Damon, pare, I'm serious about Monica. Naging malambot naman ang aking puso dahil sa sinabi niya. But still, I felt so awkward. Kaya nga kami gumawa ng code ay dahil sa ayaw kong masira ang aming samahan. So, may basbas na ba kami sa iyo? Sumili ang ngiti ni Eman. Siguro napansin ng kumag na malapit na akong bumigay sa kanyang gusto. I closed my eyes and clenched my jaw. Sa aking puso, sumisigaw ang aking damdamin ng oo. Ngunit ang isip ko ay hindi. I swear to God Damon, huwag kang magkakamali sa pagsagot. Malintikan ka talaga sa akin.
Nagmamahalan sila, huwag ka sa oposisyon ha, dapat sa administrasyon ka, komandat si Maria sa akin. Sa gilid ng aking mata nakita ko ang ngiti ni Eman. Natututo siguro sa inasal ng asawa ko, thank you, Maria. Isa ka sa mga bridesmaid ko. No thanks. Mariin kong tanggi, why not? Sabay pang tanong nina Maria at Eman, don't sweat it Eman, baka makalimutan kung kaibigan kita. Kung pwede kang magdesisyon sa kapatid ko, Os, hindi sa asawa ko. Galit akong tinalikuran sila, sino ba ang nagsabi sa kanya na pwede niyang i-display ang asawa ko sa maraming tao? Tandang padamdam, hindi ako makapapayag na pagpistahan ng mga lalaki ang asawa ko. Still mad at me babe. Humilig si Maria sa aking dibdib. Hindi ko siya sinagot, hindi dahil sa galit ako sa asawa ko. Ang totoo masaya ako at nakatagpo na ng lalaking muling mamahalin si Monica pagkatapos ni Carlos ang ama ni Robert. Sinabi ng kapatid ko na hindi na siya iibig pang muli dahil labis siyang nasaktan sa paglayo ni Carlos dahil kay mommy. Pero, hindi ako naniniwala, maganda at bata pa si Monica, darating din ang pagkakataon na iibig ito, at dumating nga ang araw na ito. I just couldn't believe it's Eman. And I refused to accept that it's one hell of a player. I've known Eman for a long time and I've come to know his family too. Actually, kilala namin ang aming mga pamilya. Wala ring mate at tago na sekreto sa aming apat. Kaya alam ko ang pagiging playboy ni Eman. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Nang walang ano-ano ay naramdaman ko na lamang ang ginawa ni Maria. She is kissing me passionately. Napapikit kong ungol at tinugon ng masarap niyang halik. I can't really resist my wife's kisses. Masarap iyon at tila kinukuha ang lakas ko dahil automatiko akong nanghihina at pumapayag na maging alipin niya. Mabilis na ipinasok ni Maria ang kanyang mainit na dala sa loob ng aking bibig at ginalugad ang bawat sulok niyon. Wala akong nagawa kung hindi ang mapadaing at umungol habang nilalasap ang masarap niyang paghalik. Sa pagdaan ng mga araw, linggo, buwan at lumipas na nga ang isang taon simula nang mapadpad siya sa buhay ko, ay naramdaman ko aga pagiging mapangahas na si Maria pagdating sa kama. Hindi naman sa nagreklamo ako, I am so delighted na naging mahusay na ang dati kong inosenteng yaya. Wait, are you okay? Tudio ni Maria. Pinigilan niya ang pagtawa. Akala ko ba ay hindi na babalik ang gatas, sinabi ko na sa iyo na hanggat damid ang kambal sa aking suso, hindi mawala ang gatas sa king dibdib, she laughed softly. Lumuhad ako sa sahig sa harapan ng aking asawa at marahas ko na ibunuka ang kanyang hita. Pinahid ko ang kanyang katas na sumabog sa aking pisngi at tinulak ko siya sa kama. Ramdam ko pa ang panginginig kanyang katawan. Dinaganan ko siya at sumubsob sa kanyang leeg, baby. I will take you now. What are you waiting for, Damon? Sabi niya sa nanghihinang tinig siguro dahil ito sa maraming katas na lumabas sa kanya. Mabilis kong pinasok si Maria at dahan-dahan akong umulos, hinintay ko na makapag-adjust siya sa kin. Sinabi ni Maria na sa bawat pagtatalik namin ay lumalaki at tumataba raw si Angry Bird. I chuckled as I thought about it nang maramdaman ko na nakahanda na si Maria ay bumulong ako sa kanya. We'll go baby, palam ko sa kanya. Tumango si Maria. And this is my signal to do it. Hinawakan ko nagmahigpit ang kanyang magkabilang bewang at umulos ng malakas sa kanyang kaloob-looban. Growing deeper, stronger and faster with every pulsating movement patuloy ako sa paglabas-masok kay Maria. Ang aming napawis ay nagsanib dahil sa init na aming naramdaman. Malapit na akong lalabasan Damon. Sabi ni Maria sa ikalawang pagkakataon. Humihingal niyang sabi dahil sa walang tigil ko na pangulos sa kanya. Come on with me, Maria, sabay na tayo babe. Sabi ko na humihingal. Hinawakan ko ang kanyang dalawang suso at patuloy ako sa pagpayo pabilis ng pabilis. Walang tigil hanggang sa maramdaman ko na lamang na sumabog na ako sa loob ni Maria, kasabay ng pagsabog ng kanyang katas sa ikalawang pagkakataon. I love you, I kiss on her forehead. And I love you more, Damon. Yeah, baby. Idinikit ko pa ang aking tainga sa dingding sa silid kung saan okupado ni Linda ang kwarto. Nasa second floor din ito para mas mabilis ang access niya kung kailangan ko siya para sa kambal at ni Mia. Parang may nolinagan ako na ungol at hilinghing formal na tinanggap niya ang pagiging yaya ni Mia, though, nag-worry naman ako sa kanyang pag-aaral. Pangarap niya ang makapagtapos ng college, kaya ako pa ang nagsabi sa kanya na ayaw ko.
Pansamantala lamang sana siya, pero siya ang nais maging permanenteng yaya, minsan nga kinausap ko pa siya, baka naman kasi napipilitan lamang siya dahil sa naaawa siya na sitwasyon namin ni Damon. But, she's insisting that she wanted and enjoy being Mia's nanny and at the same time makatulong pa raw siya sa akin sa pag-aalaga sa kambal bilang pinsan. Natuwa naman ako na makasama siya sa mansion. Ang sa akin lang ay ang pag-alala ukol sa kanyang pag-aaral. Nasabi pa niya, mag-online class na muna siya, o kaya mag-ALS, o anumang programa sa gobyerno na pwede siya. Insan, bakit ba masyado kang nagwo-worry sa pag-aaral ko? I like working her, ikaw nga hindi ka naman nakapag-aral but look at you now. Sinipat ako ng tingin ni Linda pataas at pababa. Linda, my gosh. Ako ba ang tinitingnan mo, kaya ka gustong namasukan ng yaya? Umiling ako, don't get me wrong insan but I've naman ang dahilan ko kung bakit ako namasukan na yaya, and you know it. Oo nga pero maganda ang kinalabasan ng pagiging yaya mo. Sabi pa niya, so, dahil ba dito kaya naisipan mong maging yaya dahil inisip mo na makatagpo ka ng kagaya ni Damon? Pinandilatan ko siya, pinsan, don't push your luck okay? Nagkataon naman na iba ang kapalaran ko kaysa iyo I was thinking na tapusin mo ang iyong pag-aaral. Take a course at ang daming magagandang opportunity na naghihintay sa iyo, paliwanag ko kay Linda. Iniisip ba niya na nakatagpo siya ng kagaya ni Damon? I mean, maybe pero dito sa mansion, nag-iisa lang si Damon Montemayor. Kaya, gusto ko talagang makapagtapos siya ng pag-aaral, Maria, wala namang masama sa pagiging yaya. Isa itong marangal na trabaho. I know right, but you're missing my point. Anong punto mo? Neritang tanong niya na para bang kasalanan ko pa na binigyan siya ng payo. My point is finish college so that you could land a job in the Montemayor's group of companies. Umismid ako sa kanya. Why, kung ako lang siguro ang nagkaroon ng pagkakataon na nakapag-aral ay mas gugustuhin ko ang makatapos. Ang gone sa loob kapag natapos mo ang layong pag-esrel, ito lang kasi Eric meron ang isang tao na hindi pwedeng nakawin. Han, don't worry about me, nakapag-isip na ako, sagot niya sa tono na ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang aming pag-usap. Okay, suit yourself. Oh, yeah. Bumalik ako sa realidad nang marinig ko muli ang ingay ng ungol, mahinang daing at helenghing sa silid ni Linda. Bigla akong kinabahan at sumikdo ang bilis ng pintig ng puso ko. What is happening inside of my cousin's designated room? Nakahawak ang kamay ko sa seradura ng pintuan at nakadikit ang aking tenga sa dingding. Oh, naiinis ako dahil kahit anong dikit ng tainga ko ay hindi ko marinig masyado ang sinasabi ng kung sino mang kasama ni Linda sa loob. Maliban sa ungol. Iba talaga basta pintuan ng mga mayayaman ang kapal naman kasi ng pinto, kaya kahit nagsisigawan na siguro sa loob, mahinang daing lang ang maririnig. I gasped when I come to a realization, what the heck, sinong kasama ni Linda? I'm sure hindi si Mia, dahil si Mia ay lagi nang kasama ni na Mommy at Monica simula nang may libing na si Daddy. Si Mia na ang call-iwan ni Mommy mas lalong hindi ang kambal ang kasama niya, sina Austin at Aiden ay panatag na natutulog sa nursery room. Oh, enough with this. I muttered under my breath. Kumatok ako at sabay pinahit ang doorknob, laking gulat ko nang kusa itong nagbukas, the door is open. Hindi naman pala ito nakalock. Malakas akong napasinghap nang makita sina Linda at Robert sa ibabaw ng kama na hubot-hubad. Si Linda ay nasa ilalim ni Robert. Gulat na gulat nang makita ako kaya wala sa oras na nitibig ito at maglanding sa gilid ni Linda mabilis kong iniwas ang aking mata nang napatihaya ito kasama ang kanyang galit na sandata. Oh my gosh! Cover yourself you dumb! Insan bumalikos ng bangon si Linda at napaupo sa kama kinumutan niya ang kanyang sarili at namumula na nagsalita. Insan, I can explain, Maria natigilan si Robert nang matalim ko siyang tinitigan. Anong explanation iyan Linda? Kaya pala you're that eager to quit school at gustong maging yaya. Akala ko ay kay Mia at sa kambal, hindi pala. Ibang alaga pala ang gusto mong bantayan eh. Nakaismid kong sabi kaya pala ang tigas na ng desisyon ni Linda na maging yaya sa Montemayor's mansion. Yaya my ace. Ibang alaga pala ang inatupag. Please, Maria, huwag si Linda ang sisisihin mo.
Ako na lang mabilis na pinanigan ni Robert si Linda. No, iling ni Linda. Maria, may relasyon kami ni Robert. Wala siyang kasalanan, yes, at seryoso ako kay Linda. Ani Robert, at nakahanda akong panagutan siya. Seryoso din ako na paghampasan kayo pag hindi pa kayo magsuot damit. Galit ko silang tiningnan. Naku, Linda ha, kaya pala ayaw mo nang mag-aral, kasi iba na ang inaaral mo, pambihira ka naman. Pwede namang magpatuloy sa pag-aaral kahit na may inaalagaan ka ng iba. Riyan umismid ako sa kanya. Nakita ko silang nagmamadali na sinuot ang kanilang mga damit. Mabuti na lang at hindi sumagot si Linda. Dapat lang naman, ano pang isasagot niya, nahuli ko na ano pang ikakatwiran niya, at ikaw naman Robert, nanggigigil din ako sa iyo ha, kaya pala parang ang bait mo na sa akin. Gusto ko sanang ay sambat sa kanya na kaya siya lumapit at humingi ng tawad sa kinuong libing ni Daddy ay dahil sa gusto na niyang magkaayos kami, iyon pala may balak pala itong masama sa pinsan ko. Nagkamot si Robert sa kanyang ulo at sa worry ko ay nagmamakaawan na tumitig sa akin na huwag siyang ipagkanulo. Ramdam ko na nakikiusap ang kanyang mata. Han, I wanted to talk to you. Makahulugan kong sinulyapan si Robert. Sure, Maria, sagot ni Robert. Sa pagkakataong ito, pareho na silang nakabihis. Siguruduhin mo lang na hindi mo niloloko ang pinsang ko dahil kung hindi, Maria. Tandang pananong panipik. Nilinggan ko ang pinagmulan ng boses. S.I. Damon nakatayo sa pintuan ng silid. Nagpapalit-palit siya ng tingin, mula sa akin, kina Linda at Robert. What are you doing in the lover's bedroom? Damon smirk. Lover's bedroom. Maangkong tanong. Anong ibig mong sabihin? Bumangon ang pagdududa sa aking narinig. Lover's bedroom. Hindi maganda na iniistorbo mo sila. At base sa aksesyon mo, parang under interrogation sila. Tinaas ko ang aking kamay. Wait, ang ibig mong sabihin ay may nalalaman ka sa relasyon nilang dalawa. Aha, malawak na ngumiti si Damon. Bakit, hindi mo ba alam? Kumunot ang aking noo na umiling. The heck if I know, hindi na sana ako nagtaka pa. Of course I didn't know. Sa palagay mo ba ay nandito ako ngayon, kung alam ko naman na may relasyon sila? Inakbayan ako ni Damon, kung gayon. What are you doing here? Let's go. No, bakit hindi mo sinabi sa akin? Galit na tanong ko sa kanya. Hindi pwede na ako pa nang huling makaalam tungkol sa kanilang relasyon. Medyo napalakas kong sabi. Actually, hindi naman ikaw ang huli. May tatlo pa ring hindi nakaalam sa kanyang relasyon. Inisip ko na sina Lolo Alberto at Lola Daisy, hindi pala nila alam ang tungkol rito obviously. Sina Mia, Austin at Aidan, nalawak ng umiti si Damon, at tuluyan na siyang humagalpak ng tawa nang makita niya ang aking reaksyon. Matalim ko siyang tinitigan. Ewan ko sa iyo. Padabog akong tumalikod ang damuho kong asawa, ginantihan pa yata ako sa pamimilosopo ko sa kanya tungkol kina Eman at Monica. Baby, maagap niyang hinawakan ang kamay ko. Really, hindi mo na kailangan na magalit pa, dapat pa nga matuwa ka, ayaw mo nun, kapag mag-asawa na sila makasama muna si Linda rito sa mansion. Mag-asawa, gulat kong tugon. Bakit hindi ba ninyo sinabi kay Maria ang plano ninyong pagpapakasal? Kina Robert at Linda nakatingin si Damon. Nagkatinginan ang dalawa. Syempre hindi pa, kung hindi ko nga sila nahuli, wala akong kaalam-alam na may milagro na palang ginagawa itong si Linda, pinandilatan ko ng mata si Linda. So what's the big deal? Pareho naman silang binata at dalaga. Tinaas ni Damon ang kanyang kamay. Yes, at parehong hindi pa tapos sa pag-aaral. Oh, come on. Graduate na si Robert. Fresh graduate and he will be working with me, obviously. Damon surely said. Maria, Carrie, I have a sec. Mabilis na lumapit si Robert sa gitna ng nursery room kung saan nakita niyang magliligpit ng mga laruan si Maria. Paminsan-minsan ay pumapasok si Mia sa loob ng nursery room at naglalaro, sa kanya ang kalat na mga laruan. Nagangat ng tingin si Maria, tinuro niya ang divan sa magkabilang corner ng silid. Umupo si Robert at hinintay na maupo din si Maria. Ngunit hindi umupo ang huli kaya tumayo na lamang siya. Tungkol sa aming dalawa ni Linda. Humugot ito ng malalim na hininga. I'm sorry, but I fell in love with Linda the first time I saw her, nagkibit balikat ito.
Ang sabi ko I need to ba sure kung pagmamahal nga ba itong nararamdaman ko sa kanya at hindi, crush lang that sort of feeling na mawawala lamang but it's not, I am really smitten by her. So, nagtapat ako sa kanya ng pag-ibig. And I am beyond happy when she feels the same. Kailan lang ba ito? Sa lamay ni Grandpa, sagot ni Robert. Ganon na katagal ninyong ginagawa iyon. Nandilat ang mata ni Robert sa tanong ni Maria. Nagkamot na lamang ito ng batok. Nakahanda akong panagutan siya kaya nga pakasalan ko siya. Layong sinabi ni Uncle Damon tama iyon, pero hindi lang namin pa napag-isipan ang petsa dahil hindi pa niya nasabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa amin. Right, kailan ninyo balak na ilihim sa magulang niya ang tungkol sa inyo? Kapag maisilang na ninyo ang inyong anak. Bahagyang nagulat si Robert. Alam mo, mas lalong nagulat naman si Maria, nanlaki, ang kanyang mga mata. Biro lang niya ang tungkol sa anak. She doesn't even know that Linda is having an intimate relationship, buntis pa kaya. Ang isda nga naman, talagang sa bibig mahuhuli. You mean, totoong buntis si Linda? Malakas niyang tanong na biglang nagpag-aisang sa kambal kaya umiiyak. Nagmamadali na kinuha nila ni Robert ang kambal at pinatahan. Pinandilatan siya si Maria. Ang kinuha ni Maria ay si Austin M., palaging si Austin dahil nga sa malakas itong gumawa. Si Aiden ay bagamat umiiyak, madaling patahanin at hindi ganon kalakas umiiyak. Muling sinulyapan ni Maria si Robert. Kaya pala nakiusap kang kargahin sinuman sa kambal last time, buntis na pala si Linda. Tandang padamdam. Naku Robert ha, nanggigigil ako sa iyo. Tumawa si Robert dahil sa ekspresyon ng mukha ni Maria. No, hindi pa buntis si Linda noon, sili doon pa lang nagsimula ang aming relasyon. Sigurado ka na ba sa nararamdaman mo sa pinsan ko Robert ha? Umayos ka dyan, nako, nanggigigil din ako sa inyong dalawa. Umismid si Maria. Kaya pala wala nang gana na mag-aral si Linda ay dahil buntis na pala, inirapan niya si Robert. Hindi naman siya titigil sa pag-aaral. Gusto ko talaga makatapos sa pag-aaral si Linda, he paused. Kaya lang, nabuntis and yes, I'm sure about my feelings for your cousin Linda. At tungkol naman sa sinabi mo kanina na kaya ako lumapit sa iyo at humingi ng tawad noong lamay ni Grandpa ay dahil may nangyari na sa amin ni Linda, hindi totoo yan. Hindi nga ba? Hindi, he paused. Binalik niya sa crib si Baby Aiden dahil nakatulog ito sa bisig niya. I really need to ask your forgiveness dahil iyon ang dapat at nararapat, ibang usapan naman iyon kay Linda. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa. Maria thought about herself. Siya din naman ginagawa nila ni Damon ang mga bagay na dapat ay sa bagong kasal lamang. Sa isip pa ni Maria, wala naman siyang karapatan na husgahan ang pinsan niya at si Robert, dahil sila mismo ni Damon ang unang lumabag sa sakramento ng kasal. Nang makita ni Robert na maaliwalas na ang mukha ni Maria ay kumislap na ang kanyang mga mata. So, are we good here? Pinatawad mo na kami ni Linda. Malawak nang umiti si Robert. Han, ano pa nga ba ang sasabihin ko, kundi oo. Pasensya na kayo ha, hindi ko lang inaasahan ang nakita ko kanina nag-iwas ng tingin si Maria. Ginagawa din naman nila ni Damon before marriage, though Damon was married once kinabukasan. Ano bang pakiramdam mo? Tanong ni Maria kay Linda nang mataas na ang sikat ng araw ay hindi pa rin bumangon. Ewan ko, para akong nahihilo at babaligtad ang sikmura ko sa tuwing bumabangon ako, reklamo ni Linda na nakatihaya sa kama. Umupo si Maria sa gilid ng kama. Bumangon ka nga riyan, huwag mong hayaan iyong naramdaman mo. Sobra ka pa sa akin at ang bilis mong mabuntis ha. Umismid si Maria, ayusin mo nga ang nararamdaman mo, ganun talaga ang mga buntis. Tuldok, pero hindi ka dapat magpadala sa iyong nararamdaman, dapat ay kumain ka. Teka nga lang, sigurado kang buntis ka. Hindi ko yata nakita na pumunta ka ng doktor. Tandang pananong panipik. Kung hindi pa nagbabago ang resulta ng pregnancy test, like kung totoo pa rin na iyong dalawang guhit ay buntis, malamang na buntis ako. Sabi ni Linda sa mahinang tinig. Nako at namamilosopo ka pa riyan ha. Umayos ka nga, gusto mo isumbong kita kina Tio Idio at Tia Belinda. Sasabihin kong buntis ka. Matalim na sinulyapan ni Linda si Maria. Hindi niya maistimo kung nagbibiro ang pinsan o may balak talaga itong tutuhanin ang lahat ng hindi ngumiti si Maria ay,
Pwede ba insan huwag kang overacting riyan, ikaw nga noon, akala mo ay hindi ka dumaan sa pagbubuntis, ang arte-arte mo pa nga eh. Padabog na tumayo si Linda. Lihim nang umiti si Maria. Sinundan ang pinsan na mabilis na hinawakan ang doorknob at binuksan ang pintuan. Sumabay na si Maria sa paglakad sa kanya sa hallway. But really, Linda, you need to see a doctor, para mingitan ang baby mo at para aware kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Lalo pa unang pagbubuntis mo, payo ni Maria. At kailan nyo balak pakasal? Kailan mo balak sabihin kay Tio Idio at Tia Belinda ang sitwasyon mo? This time nasa bungad na sila ng hagdan pababa. Tumigil sila sa tuktok. This week, balak naming pumunta ni Robert sa probinsya upang mamanhikan. Mamanhikan? Kunot noo na tanong ni Maria. Hindi pa naman alam ni na Lola Daisy at Lolo Alberto at Tia Belinda at Tio Idio ang tungkol sa inyo ni Robert, ni hindi pa siguro alam ng mga iyon na ikaw na boyish ay nagkaroon na nag-boyfriend at nakarating na sa alapaap. Nakangising tudyo ni Maria, lalo itong tumawa ng mamula ang pinsan. Sison lang iyang insan, nakaganti rin ako sa iyo, malawak ang ngiti ni Maria. Noong naabutan ko kayo ni Robert sa kwarto mo pang ilang round na ba iyon ha? Hey, shut up. Baka may makarinig sa iyo rito, nagpalingga-lingga si Linda sa hallway. At sino naman ang makarinig sa atin dito ha? Dito sa second floor tayo lang naman ang narito hindi ba? Lumipat na si Monica sa ibaba, para mabilis niyang malapitan ang naghihinagpis niyang ina. Bahagyang malungkot si Maria, pero inagaw ni Linda ang atensyon niya. Kahit na, baka may mga katulong na napadaan, iyong mga naglilinis at nagpalit ng mga kurit na grabe insan no, hindi ko akalain na makatira ako rito sa mansion, parang palasyo na rin ito. Tuldok panipik, huwag mo ngang ibahin ang usapan. Pang ilang rounds nyo na iyon ni Robert, or rather pang ilang pagtatalik na ba ninyo iyon, siguro hindi na mabilang no after 3 months of being together. Nandilat ang mga mata ni Linda at lalong namula. Hindi makaimik. Tagumpay naman nang umiti si Maria. Noon, hindi siya tinigilan ni Linda sa kanyang mga biro at panunukso, gumaganti lamang siya. Oh, ano insan ha? Do you like the taste of your own medicine? Tanong ni Maria sa pinsan na hindi na madrawing ang pagmumukha. Sa isip niya, buti nga sa kanya. Linda, napatingin kami sa ibaba ng hagdan kung saan nagsimula ng pumanhik si Robert at may bitbit na basket ng pagkain. Huwag ka na lang bumaba, bumalik ka na lang sa silid mo, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Mabilis na narating ni Robert ang tuktok ng hagdan kung saan nakatayo ang dalawang babae. Sa kabilang kamay ay hinipo ni Robert ang noo ni Linda. Are you okay? Balik na tayo sa kwarto mo, doon na lang kita pakainin. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang palihim siyang inirapan ni Linda at mabilis na tumalikod. Maria, sige ha, dito muna kami, masama ang pakiramdam ng pinsan mo. Pagkatapos naming kumain, dadalhin ko siya sa doktor, sige Maria. At tumalikod na ang dalawa pabalik sa left wing ng mansion. Sana all. May, ang arte ng babaeng iyon. Masama daw ang pakiramdam pero nang makita si Robert bigla namang naging alerto at parang walang nangyari. Umismid si Maria, pero sa loob niya, masaya siya na mahal ni Robert si Linda at inaalagaan masaya din siya na nakatagpo si Linda ng mayaman na lalaki na magiging asawa niya para hindi rin ito mahirapan sa buhay. Chapter 28. Yahey! Mabuhay ang bagong kasal, nagsigawan ang mga tao sa hardin ng bahay ni na Lolo Alberto at Lola Daisy nang bumaba na mula sa sasakyan ng bagong kasal na sina Linda at Robert. Sa table ng bride and groom ay kasamang naupo sina Madam Luz Diminda, Monica at ang parents ni Linda, maging sina Lolo Alberto at Lola Daisy panay ang sulyap ni na Lolo at Lola kay Madam Luz Diminda. Hindi mapakali at asiwa sa kanilang sitwasyon. Napansin naman ito ng Madam kaya mabilis siyang nagsalita. Lola Daisy at Lolo Alberto bungad ni Madam Luz. Ito kasi ang gustong ipatawag ng dalawang matanda sa kanila Lolo at Lola. Alam kong hindi tayo nagkausap ng maayos noong dumalaw kayo sa mansion, 3 months ago, but please, huwag kayong maasiwa sa akin ngumiti naman ang dalawang matanda. Hindi naman Madam Luz na rin ang itawag ninyo sa akin. Nakangiting sabi ni Luz.
Sige. Luz, nahihiya pang bigkas ni Lola Daisy. Hindi kasi niya akalain na darating ang araw na matatanggap ni Madam Luz Diminda si Maria. At dumagdag pa itong si Linda. Nako, ang sarap din pagkukurutan itong mga ito. Sa isip pa ni Lola Daisy. Kumusta ka na? Mahinang tanong ng matanda. Pasensya ka na ha sa tanong ko, ano kasi, kung nalulungkot ka doon, pwede kang dito magbakasyon, malamig ang simoy ng hangin, presko, baka gusto mo lang wika ni Lolo Alberto. Siniko naman ni Daisy si Alberto, wala ka bang ibang tanong? Imbes na masaya ang madam nalulungkot na lamang dahil sa tanong mo, pambihira ka naman, inirapan siya ni Lola Daisy, nataranta ako iyon ang unang lumabas sa bibig ko. Huwag ka na lang kasing magsalita, pambihira ka talaga, nakakahiya. Hoy, mukha akong si Dr. Jose Rizal sa suot ko no, ngayon lang ako nakapagsuot sa buong buhay ko ng ganito ka-eleganteng kasuotan, ikahihiya mo pa. Ikaw nga itong losyang na Maria Clara kaya iniwan ni Rizal at si Josephine Leopoldine Grafan ang ginawang asawa. Isang matalim na tingin mula kay Lola Daisy ang nagpatigil kay Lolo Alberto. Narinig hamon ni Luz ang kanilang bulungan kaya napangiti ito. Okay lang ako Lolo Alberto, Lola Daisy, bagamat hindi pa nakabawi sa sakit at hindi naman nawawala ang sakit. Pero, sa tulong ng mga anak ko at apo ay magiging masaya din ako. Seryosong sabi ni Madam Luz. Pasensya ka na Luz ha, ani Lola. Nakikita ko na ang future natin love, nakangiting sinubuan ni Robert ng cake si Linda. Anong ibig mong sabihin love? Tanong ni Linda sa pagitan ng pagmuya. I mean, ako si Lolo Alberto at ikaw si Lola Daisy, isang tingin mo lang nanlalambot ang tuhod ko. Malakas na napatawa si Linda kaya nabilaw ka nito. Hawak ang dibdib, tinuro nito ang baso ng tubig. Nagmamadali naman na inabot ito ni Robert sa asawa. I'm sorry love, hinawakan nito ang likod ng asawa. Ngunit agad niyang binitiwan ng matalim siyang tinitigan ni Linda. Bakit? Sa isipan pa ni Robert hindi siya nagkamali ng akala magiging saya yata siya sa asawang si Linda. Huwag ka kasing magpatawa kapag kumakain ako. Balak mo yatang mabyudo ka kung hindi ko pa tinuro ang baso, hindi mo inabot sa akin. Tandang padamdam, nang gigigil nitong sabi, napakamot naman ng batok si Robert. Pasensya ka na love ha na starstruck lang ako sa ganda mo ngayon, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa buong mundo. Zay, bagamat nakairap si Linda sa asawa, sumilay naman ang ngiti sa kanyang labi. Kinikilig siya sa sinabi ni Robert. Napasulyap naman siya sa kanyang lola at lolo na masayang kumakain at nakipag-usap kina Madam Luz Diminda at Mami Monica. Sa kabilang mesa naman ay nandoon sina Maria, Damon, at ang tatlong barkada ni Damon na sina Arnold, Eman at Denise. Hey, bro, ikaw lang yata ang stepfather na hindi masaya. Pansin ni Arnold kay Eman, ikahihiya mo pa. Ikaw nga itong losyang na Maria Clara kaya iniwan ni Rizal at si Josephine Leopoldine Grafan ang ginawang asawa. Isang matalim na tingin mula kay Lola Daisy ang nagpatigil kay Lolo Alberto. Narinig naman ni Luz ang kanilang bulungan kaya napangiti ito. Okay lang ako Lolo Alberto, Lola Daisy, bagamat hindi pa nakabawi sa sakit at hindi naman nawawala ang sakit. Pero, sa tulong ng mga anak ko at apo ay magiging masaya din ako, seryosong sabi ni Madam Luz. Pasensya ka na Luz ha, ani Lola. Nakikita ko na ang future natin love, nakangiting sinubuan ni Robert ng cake si Linda. Anong ibig mong sabihin love? Tanong ni Linda sa pagitan ng pagmuya. I mean, ako si Lolo Alberto at ikaw si Lola Daisy, isang tingin mo lang nanlalambot ang tuhod ko. Malakas na napatawa si Linda kaya nabilaw ka nito. Hawak ang dibdib, tinuro nito ang baso ng tubig. Nagmamadali naman na inabot ito ni Robert sa asawa. I'm sorry love. Hinawakan nito ang likod ng asawa. Ngunit agad niyang binitiwan ng matalim siyang tinitigan ni Linda. Bakit? Sa isipan pa ni Robert hindi siya nagkamali ng akala magiging saya yata siya sa asawang si Linda. Huwag ka kasing magpatawa kapag kumakain ako. Balak mo yatang mabyudo ka kung hindi ko pa tinuro ang baso, hindi mo inabot sa akin. Tandang padamdam panipik, nang gigigil nitong sabi, napakamot naman ng batok si Robert. Pasensya ka na love ha na starstruck lang ako sa ganda mo ngayon, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa buong mundo. Zay, bagamat nakairap si Linda sa asawa,
sumilay naman ang ngiti sa kanyang labi. Kinikilig siya sa sinabi ni Robert. Napasulyap naman siya sa kanyang lola at lolo na masayang kumakain at nakipag-usap kina Madam Luz Diminda at Mami Monica. Sa kabilang mesa naman ay nandoon sina Maria, Damon, at ang tatlong barkada ni Damon na sina Arnold, Eman at Denise. Hey, bro, ikaw lang yata ang stepfather na hindi masaya. Pansin ni Arnold kay Eman. Bahagyang kumunat ang noo ni Eman. He knows exactly what does his friend mean. Anak ni Monica si Robert, kaya stepson niya ito. Eman sighed, I'm happy for Robert, masaya ako dahil tapos na ang problema ni Monica sa kanya. Kung masaya si Monica, masaya na rin ako, talaga. Akala ko ba ay malungkot ka dahil naunahan ka pa nina Linda at Robert na magpakasal? Ani Dennis, yes, hindi ba dapat una ang schedule ninyo sa inyong kasal ni Monica? Tumango si Eman. Although, nauna ang plano namin ni Monica, nagpaubeya na lang kami sa mga bata, dahil, alam nyo na, buntis na si Linda, nagkibit balikat si Eman. It's okay though, hindi rin naman makakamtang loob ni Monica hanggat hindi niya naiayos ang plano ni na Robert at Linda. Being a mother, Monica wanted to do her duty first. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, masaya ako na masaya rin si Monica, dagdag pa ni Eman. Sinulyapan niya si Monica na katabi ni Madam Luz Diminda. Tumango-tango na lamang si Damon na nakikinig sa usapan ng tatlong kaibigan. Masaya siya at biglang nagmature ang isipan ni Eman. Hindi siya makapaniwala na ang pinaka-player sa kanilang apat ay bibihag sa puso ng kanyang kapatid for the second time around. Sabi ko na sa iyo, hindi ba, totoo na umibig ang aking pamangkin sa pinsan mo, ganun talaga ang mga Montemayor, mapagmahal, maalaga, loyal at guwapo. Kaya maswerte kayo. Umiyak ng malakas ang kambal na nasa crib sa gilid ng table. Ayan, sige maalaga hindi ba? Bungisngis ni Maria. Ikaw naman kaya ang magpatahan sa dalawa, maya-maya ay umiiyak nakakairita din no? Nang makita ni Maria na nakasimangot si Damon ay, hindi yan ang ibig kong sabihin na nakairita ang kambal. No way. Sila yata ang greatest happiness ko. Ang ibig kong sabihin na nakakairita ay ang tungkol sa kanilang pag-iyak. Maya-maya malang ay kinukuha ko sila sa crib. Lalong nag-arko ang kilay ni Damon. Sinabi ko na sa iyo na kukuha na tayo ng yaya, hindi ba? Para makapagpahinga ka rin. Hindi na pwede si Linda dahil buntis din siya. Si Monica ay palaging nakaalalay kay Mommy at kay Mia. Huwag na baka ang makuha natin ay katulad din ng baliw na si Jocelyn, delikado pa tayo. Napaisip si Maria, hindi na siya nakarinig ng balita tungkol kay Jocelyn Torino. Damon, kumusta na ang kaso ni Jocelyn Torino? Bigla yatang tumigil, nahuli na ba? Hindi mapakali si Maria na basta na lang natahimik ang kaso, na nawala na parang bula. Natakot pa rin siya nang maisip ang tungkol sa nangyari sa beach house. Nakita ni Maria ang paggalaw ng bagang ni Damon. Siguro ay hindi rin ito kumporme na basta na lang nawala ang kaso o tumigil ang balita ukol sa psycho na si Jocelyn. Hindi ko rin nagustuhan ang tungkol sa pagtahimak ng kaso na hindi natin alam kung ano ang kinahinatnan ni Jocelyn, lalo pa at hindi naman nila nahuli ang baliw na iyon. Matigas na sabi ni Damon nang sila ni Maria ay lumayo sa mesa dahil pinapatahan nila ang kambal sa veranda ng bahay. Right? Okay lang na natahimik ang kaso basta may closure na, I mean, like nahuli na ang babaeng iyon. Sige lang, tatawagan ko sina Officer Gayapa at Officer Medina pagbalik natin mamaya sa Maynila. Sabi ni Damon na sa malayo nakatingin. Nagmamadali niyang inilagay sa crib si Austin. Maria, maiwan na muna kita ha. Oh bakit, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng asawa nang makita ang pagtataka sa mukha ni Damon. I think I might see someone familiar. Kinilabutan na tanong ni Maria, sino? Huwag mong sabihin na si Carmela. O, si Jocelyn. Mabilis nitong reaksyon. Isa pa sa palaisipan ni Maria ay ang tungkol sa nangyari kay Carmela. Walang closure dahil ang sabi ni na Officer Medina at Officer Gayapa, hindi kay Carmela ang resulta ng natustang bangkay. Ayon sa forensic analysis, ang naging uling na nakuha nila sa crime scene ay isang modelo na nagngangalang Sandra Benigno. No, lalaki. Wait, hindi na hinintay ni Damon ang sagot ng asawa. Nagmamadali na siyang pinuntahan ang paligid kung saan nakita niya ang lalaking iyon na nakamasid sa table ng bagong kasal. Oh Damon, sino ang hinahanap mo?
Parang naging ostrich yata ang leeg mo. Puna ni Arnold sa kanya. Hindi mo ba nakita yung lalaki na nakatayo rito, kani-kanina lang? Hindi ko kasi nabutan eh. Ang dami namang lalaki at saka, ngayon lang ako nagawi rito ng mag-vape ako may naabutan akong mga lalaki, but sino doon kaya? Ani Arnold. Ang parte ng bakuran kung saan nakatayo sila ngayon ni Arnold ay may malagang halaman ng bougainvillea, hindi kalayuan sa mesa ng bagong kasal, ngunit midip malayo sa kinaroroonan kanina nina Damon at Maria sa veranda. Pero malinaw na namukan niya ang lalaking iyon. Hindi siya maaring magkamali kung sino ang taong iyon. Matagal na panahon na hindi niya ito nakita. Pero ganun pa man, malinaw sa kanyang alalala ang sentimiento ng lalaking titig na titig kina Robert at Monica. It's Carlos, he can't be wrong. S.I. Carlos iyon, Robert's father. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang mukha. Hindi kumukupas ang kagandahan ng babaeng mahal ko. Naramdaman ko ang init ng aking katawan sa tuwing maalala ko ang aming nakaraan noong hinahaplos ko pa ang makinang at mahaba niyang buhok. Pinipisil ang kanyang makinis at mamula-mulang pisngi na pangiti ako dahil parang kailan lang kasama ko siyang bumuo ng pangarap. Langit siya at ako ay lupa, pero hindi ito naging hadlang, upang sagutin niya ang aking pagsuyo. Dahil sa matinding bagyo ng aming damdamin ay paulit-ulit naming pinagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Ang silakbo ng aming puso na dulot ng init ng aming damdamin. Love you, Carlos. And I love you more, Monica. I ended up kissing her passionately before we dozed off. Nagising ako sa lakas at sunod-sunod na katok sa pintuan ng hotel. Who could this be? Sinulyapan ko ang aking mahal na mahimbing sa pagtulog sa tabi ko. Nakayakap siya sa akin, pareho kaming walang saplot. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang sulyapan ko ang aking BEBELABS, ang cute kasing tingnan ng kanyang labi na medyo nakanganga senyales ng sobrang pagod. Napaigtad ako bigla nang marinig muli ang katok sa pintuan ng hotel. Medyo naiinis ako, dahan-dahan na kinuha ang bisig ni Monica na nakagapos sa akong baywang. Mananagot sa akin ang bellboy ng hotel o kung sino mang Pontio Pilato na naglakas loob na mang-istorbo sa amin. Ilang beses na kaming pabalik-balik sa hotel na ito ay wala naman sino mang umi-istorbo sa amin. Kung may aberya naman ang hotel na ito, mayroon namang fire alarm. Sandali, hindi ko na maiwasan ang mapasigaw ng halos sirain na ng kung sino mang Herodes ang pintuan. Dahil dito ay nagising si Monica, and I was already on the door. Hawak ko na ang doorknob at kunot noo na sinilip ang kumatok as soon as I opened it, I flew back inside the room and slumped to the floor. Carlos! Monica shouted. Mabilis na pumasok ang dalawang lalaki at pinagtutulungan akong bugbugin, hindi ko man lang magawang lumaban dahil ang isa ay nakahawak sa aking mga kamay at ginapos ito sa aking likuran. Ang isang lalaki naman ay pinagsawaan na bugbugin ang aking katawan lumabas na ang dugo sa aking ilong at bibig. Sa kama mabilis na nagbihis si Monica habang sumisigaw. Stop it! Who the devil are you? Why are you doing this? Oh my God, anong kasalanan namin sa inyo mga walang hiya kayo? Ano bang atraso namin sa inyo mga hayup? Umiiyak na pinagsasampal ni Monica ang dalawang lalaki. Monica, umiling ako na napahandusay sa sahig. Natakot ako na baka si Monica ang balingan nila kapag lumaban ito. Sa kanila, wala siyang atraso, sa akin meron. Napasinghap si Monica at ako naman ay nagulat nang makita kong pumasok ang ina ni Monica. She locked the door before strutting inside the room. Mommy, maang na napatingin si Monica sa kanyang ina na mabilis lumapit sa aking mahal at binigyan ng mag-asawang sampal. No, please don't hurt Monica. I plead. Hinablot ni Madam Luz Viminda ang buhok ni Monica kaya siya napaigtad at nakatanga sa kisame. Hindi naman kita pipigilan maglandi pero siguraduhin mo naman na iyong lalaking ka-level ng mga Montemayor. Tinulak niya si Monica at napasadsad ito sa aking tabi. You disgust me, Monica. You are shameless. Hindi ka na nahiya na pumutol sa isang kahig isang tuka na hudas na lalaking ito. Napahiyaw ako sa sakit ng tapaka ni Madam Luz Viminda ang aking kamay at diniin pa ang kanyang high heels. Huwag mo siyang saktan, mommy. Sumigaw si Monica ng malakas kaya malakas din siyang hinablot pataas ng kanyang ina at pinagsasampal naman hanggang sa damyugo ang kanyang labi. Nang magreklamo ako ay muli akong binugbog ng mga tauhan ni Madam Luz Viminda. I felt so useless in front of my love.
Wala kang utang na loob, Monica. Matapos kong ibigay lahat ng luho mo. Matapos kong gawin kang prinsesa ay papatol ka lang sa isang hampas lupa. Nasaan na ang utak mo, you bitch? Mamay, humahagulhol na si Monica. Nagmamahalan kami. Nagmamahalan. Anong IPAC niyan sa iyo, ha? Hindi kita pinalaki ng maayos, hindi kita pinapaaral ng maayos para lang mahulog sa maralitang iyan. I had him check, nag-background check kami dati pa sa gunggong na yan. Tumigil muna sa pagsasalita si Luz na akala mo ay hinahapo, habol ang hininga dahil sa galit. Ang taong iyan, iyang sinasabi mong mahal mo, anong IPAC niya sa iyo ha? Lupa, Monica, gigil na sabi ng kanyang ina. Sa pagitan ng aking panghihina at nagdidilim na paningin, dinig na dinig ko ang mga insulto ng matapobreng ina ni Monica. Isang hamak na magsasaka ang kanyang ama, Monica mag-isip ka. Mommy, nag-aaral po si Carlos, I know right. An aspiring engineering student na umaasa lamang sa gobyerno kung kaya nakapag-aral, nag-arko ang kilay ng ginang. Bakit ka pipili ng isang palamunin, kung meron namang magpapalaman sa raye? Gigil na sabi ni Madam Luz. Lumapit sa akin si Monica, hindi niya pinansin ang kanyang ina. Gamit ang kumot, pinunasan niya ang dugo sa aking bibig at ilong. I'm sorry love. I'm very sorry, matalim na nagangat ng tingin si Monica sa kanyang mommy. Kumporme na ako sa buhay ko kung pera ang pag-uusapan, ngayon pa lang ay sapat na sa akin ang pera na bigay ni Daddy sa kin, right, at iyan ang dahilan kung bakit ka inuuto ng uod na ito. Masakit pa sa mga sugat ko ang mga pang-iinsulto na natanggap ko sa ginang saking harapan. It's not true, umiling kong sabi. I tried my best to sit down, nang sa gayon makita ko ang kanyang mga mata habang ako ay manggampisal sa kanya. Madam Luz, mahal na mahal ko, ang anak mo. Wala pa man akong maipagmalaki sa iyo ngayon, pero nangangako po ako na hindi ko pababayaan ang anak mo. Patawad po kung umibig ako sa anak mo, kahit siya ay langit at ako ay lupa. Tuldok panipik. Inirapan ako ni Madam Luz, alam mo naman pala eh. Bakit hindi ka matutong lumugor? Ako'y nagtataka din talaga sa drama ninyong mga patay gutom. Tinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa hangin, always the victim, always the hero, dahil sa mga padrama effect ninyo, na kesyo mahal na mahal ang babae, na kesyo, hindi mapigilan ang naramdaman, ha? Kayo na ang mabuti, tapos kaming mayayaman, sa nahihilo kong paningin, di ko maiwasan ang tumulo ang aking mga luha habang sinusundan ko ang galaw ng matapobreng ginang. Kaming mayayaman ay siyang masama sa paningin ng madla. Na kung tutusin, hindi namin kasalanan na naging mahirap kayo. Lalong hindi namin kasalanan kung ang gusto namin ay mapabuti ang aming mga anak. Hindi ba, Mr. Carlos Tahanlangit? She said with so much hatred, so much disgust. This is your last warning. Mr. Tahanlangit, stay away from my daughter. Nanlilisik ang kanyang mga mata na inutusan muli ang tauhan niya na bugbugin ako. No, Carlos. Ang sigaw ni Monica ang huling narinig ko bago ako nawalan ng malay. Saan ka naman galing? Tanong niya sa akin. Don't tell me, sinusundan mo pa rin siya. Han, nagseselos ka ba, may dapat ba akong pagselosan? She asked back. Han, nang magtagpo tayo, alam mo na ang tunay kong pagkatao. You know that my heart belongs to someone else. Hindi mo na mababago iyon. I smirk on her, same here, Mr. Tahanlangit, malawak siyang ngumiti, hindi mo na rin mababago ang aking pagkatao. Sa isang iglap lang ay naging bubog ang hawak niyang wine glass. Sok-sok, umiling na lamang ako habang kinuha ko ang medical kit sa may dingding. Masyado ka ng nasanay na ginagamot kita, tudyo ko sa kanya. I hope someday you will be able to control your anger. You know exactly that the woman I love was 6 feet below the ground. Hindi ba dinala na kita sa kanyang libingan? Tinaasan ko siya ng kilay. I would never tell her the truth. She's insane, and yet I can't and won't be able to stay away from her grasp. Don't tell me na nagsawa kang gamutin ang aking mga sugat. Remember, Engineer Tahanlangit, hindi ako nagsawang alagaan ka nang ikaw ay naghihingalo. Tuldok-tuldok. A hint of irritation was laced on her face. Hindi ba kita inaalagaan? I moved the tweezers. Oh,
Napangiwi si Jocelyn ng isa-isa kung kinuha ang mga bubog gamit ang tweezers. Han, in fairness, inaalagaan mo ako loverboy, pero dapat lang din naman hindi ba? Ang tagal naghilom ang mga sugat mo, bumilang ng maraming taon, bago ka nakabangon higit sa lahat matagal bago bumalik ang alaala mo. So, nagsusumbatan na lang tayo. I raise my brow, hindi naman, nalinas lang ako nang pigilan mo ako na maghiganti sa mga taong may atraso sa akin. Kumislap ang kanyang mata at umikot-ikot na kung hindi pa ako nasanay sa kanya, matatakot ka talaga. Her eyes spoke of madness. Ano nga ba ang dahilan at bakit mo pinatay si Bethany Morales? Hindi ba naging mabuti siya sa iyo? Lalo na nung panahon na sila pa ni Gestoni, are you kidding me? Pinandilatan niya ako ng mata. Alam mong nagpakarnatay ang lagong kapatid ko dahil iniwan siya ng babaeng iyon. I made no comments, ayaw kong umatake na naman siya. In my thoughts, Bethany must have realized that Gestoni is a hopeless case. Isang drug addict, lasenggero at higit sa lahat, may MDD or major depressive disorder, a severe depression that can lead to suicidal thoughts. Higit sa lahat, hindi alam ni Bethany na sobrang yaman ng pamilya Torino. Just like Jocelyn and everyone else in the family, they suffer from the illness of mind. Ang pamilya Torino ay mula sa mayayamang angkan, ngunit sa kasamaang palad, may mental illness. Natagpuan ko ang aking sarili sa buhay ng mga Torino nang ako ay masangkot sa isang aksidente at nag-aagaw buhay at sa kasamaang palad ay naamnesia pa ako. Too late, nang bumalik na ang alalala ko, malalim na akong nakagapos kay Jocelyn. She said that I'm her husband and she's my wife. Kung si Gestoni ay may MDD, ito namang si Jocelyn ay may DID or dissociative identity disorder. Iyong mga taong nag-iisip na marami silang personalidad. Kaya nga nag-apply bilang waitress si Jocelyn, dahil inisip niya na mahirap lamang siya at inaapi sa buhay. Minsan naman gusto niyang maging modelo. Well, is it worth it to kill someone? You never know. The taste of blood and the sounds of their screams is satisfying as hell. Ang sarap pakinggan ng tunog ng pag-umpog ko sa ulo ni Bethany, ang hiyaw ng nasusunog na buhay na si Carmela at Sandra. Though, hindi na siguro nila makikita kahit buto pa ni Carmela dahil sa, okay na iyan, don't do it again, ang hirap kunin ang mga bubog isa-isa. I said loudly. Nanginginig ako sa sinabi ni Jocelyn. Hindi ko kayang makinig sa kanyang mga kwento. Nandidiri ka sa akin, ano? Hinailan niya ako upang pumanhik sa second floor ng abandoned monastery. Ang abandoned monastery ng Muntinlupa ay hinayaan na lang ng mga autoridad at ng gobyerno dahil binili ito ng pamilya ni Jocelyn Torino, but it was a discreet transaction, and so the government were prohibiting anyone to enter the property. Sa labas maaring sira-sira na ang structure ng monasteryo at nagmukha ng haunted house, pero sa loob, naman ay namangha ang sinumang makakita ng disenyo ng monasteryo na ginawa kong kombinasyon ng moderno at sinaunang tema ang pagbabago sa loob. Not that we have visitors, but then again, sino pa nga ba ang bibisita sa akin? My parents were long dead, namatay dahil sa sama ng loob sa ginawa ni Madam Luz Viminda sa akin at sa aming pananim. Ipinasunog niya ang aming taniman at lahat ng lalapitan ng aking ama para mangutang sana, upang magkaroon ng kapital para makabangon muli, ay inabandona kami. Lahat ay utos ni Madam Luz Viminda. Natigil ako sa pag-aaral ng mamatay dahil inatake sa sama ng loob ang aking ama. Kailangan kong bantayan ang naghihinagpis kong ina, na dahil sa kalungkutan ay nawala ng gana, hanggang sa bumigay ang kanyang katawan at siya man ay pumanaw din. Inilayo na sa akin si Monica ng matapobreng ina niya, doon na ito naninirahan sa Amerika. Lahat ito ay nalaman ko, the moment na bumalik na ang alalala ko. Lumipas pa ang mga taon ay bumalik ng Pilipinas si Monica at napag-alaman ko pa na ang binatang nasa mansion ng Montemayor ay anak ko pala, si Robert. May tanong lang ako, sabi ni Jocelyn nang marating na namin ang aming silid. Bakit pinatigil mo ako sa paghihigant? Nakagpahigant ka na hindi ba? Pinatay mo na si Bethany dahil sa pagkamatay ng kuya mo, though, I don't understand why you murdered Carmela and Sandra. Tinulak ako ni Jocelyn sa gitna ng kama, pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumababaw sa kin at isa-isang tinanggal ang mga damit ko.
For the obvious reason that beat Carmela, she didn't find a way to rescue me in the jail ni Darnay lamang si Sandra, she added. Pero, hindi mo na kailangan na ma-rescue palabas-masok ka naman sa jail dahil sa connection mo. O napadaing ako nang magsimula na niyang laruin ang aking ari. Habang tinitigan ko si Jocelyn Torino, ani-imagine ko na siya ay walang iba kundi si Monica Montemayor, the love of my life. Binitiwan ni Monica ang aking ari at naghubad siya ng kanyang damit. Muling tumambad sa akin ang banging body ni Jocelyn. Who would have thought that this wealthy, sexy and attractive woman has mental illness and dangerous? So, Mr. Loverboy, answer me, bakit mo ako pinatigil sa paghihigant? Dumilim ang kanyang mukha habang titig na titig sa aking labi. Hindi pa ba tapos na ang paghihigant mo? Inosente kong tanong. I don't want her to think na may nalalaman ako. Bakit, sino pa ba ang may atraso sa iyo? I have learned to play the game, since kinupkup ako ng magkapatid na Torino, natutunan ko na ang makipaglaro sa kanya. Si Madam Luz Diminda Montemayor ang dating biyenan ni Carmela Baltazar. Nag-antande si Jocelyn habang umupo siya sa aking kondongan. Nakasuot pa siya ng underwear kaya ang matigas kong ari ay hindi pa nakapasok sa kanyang lagusan. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, malawak siyang ngumiti. Napalunok ako ng laway nang marinig ko ang pangalan na kay tagal ko nang gustong makita at paghigantihan. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Madam Luz Diminda sa iyo? How did you meet her? And sino ba yan? I lied. Isang mayaman na ayaw sa kanyang manugang kaya inutusan akong gumawa ng eksena para mapaalis ito sa kanilang mansion. Bumilis ang pintig ng puso ko. Muling nanariwa sa aking alaala ang pagyurak ni Madam sa aking pagkatao na kahit na lumipas pa ang maraming taon, hindi pa rin nawaglit sa aking isipan ang kanyang panlalait. Sinabi na sa akin ni Jocelyn ang tungkol sa pag-apply niya bilang yaya sa mga Montemayor. Sinabi na rin niya ang tungkol sa background ni na Carmela Baltazar, Sandra Benigno, maliban na lang kay Bethany dahil siya ang nakilala ko. Sinabi rin niya ang tungkol sa pagbaril niya sa aso ni Damon Montemayor pero dahil sa kanyang disorder, maya-maya ay nakakalimutan niya ang bagay tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa niya. Mga bagay na paulit-ulit niyang sinasabi, pero nakalimutan pa. I didn't know about that. Now, you know, huwag mo na akong pigilan ha. Nagsumamo niyang sabi. Jocelyn is unpredictable. Minsan nakikinig sa akin, minsan naman ay hindi. Sinabi ko sa kanya na tigilan ang kanyang ginagawa dahil sa ayaw ko siyang mapahamak. But the truth is, ayaw kong madamay ang mga inosenteng tao sa mansion. Ayaw kong madamay, lalo na ang mahal ko na si Monica at anak kong si Robert. All the reasons na pigilan kita. And why is that? Damn it. Napasigaw ako nang bigla niyang dakme ng king alaga at kagatin. Jocelyn, that's bad. Nasaktan ako. Tinaasan ko siya ng boses. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang luha. Damn with the deed. Baby, sino ba yung hinahanap mo? Tanong ni Maria kay Damon nang hindi ito mapakali sa pasulyap-sulyap sa kanan at kaliwa. Ang mga bisita sa hardin ay unti-unti nang umuwi at halos pakunti na lamang ni na Maria ang nasa reception. Nothing to worry about, baby, hindi mo kilala. Sagot ni Damon na ang mata ay nasa mga tao pa rin. Pero nagtataka si Maria dahil mukha itong hindi mapalagay, na para bang mahalaga ang taong hinahanap. Then let's go already. Habang maganda pa ang mood ng kambal, naghihintay na silang lahat sa airplane, ani Maria. Okay, let's go, wala sa isip na sagot ni Damon. Hindi nawala sa kanyang isipan ang mukha ni Carlos. Isang palaisipan kay Damon ang pagkawala ni Carlos. Lingid sa kaalaman ng kanilang mommy, hinahanap ni Damon ang lalaki upang ipaalam na buntis si Monica. Nais ni Monica na ipagtapat kay Carlos ang kanyang dinadala, kaya nakiusap siya kay Damon na hanapin ang kanyang kasintahan. Subalit naglaho ito na parang bula. Somehow, naisip ni Damon na may kinalaman na naman ang kanyang ina sa pagkawala ni Carlos. Good afternoon, everyone. Please fasten your seatbelts and prepare for departure. Nag-announce na ang piloto na si Rigel Sanchez at ang co-pilot nito na si Roy Flores ay tahimik sa kanyang tabi. Maria, kamusta sina Aiden at Austin? Napansin ko na panay ang iyak nito kanina sa reception, tanong ni Madam Luz. Sabi ni Lola Daisy may kabag daw po, Mommy.
Pero ngayon okay na ho silang dalawa. Salamat naman kung ganun, nakangiting sinulyapan ang kambal na karga nina Damon at Maria. Habang sinulyapan ni Damon ang kanyang mommy ay nanembalik sa kanyang alalala ang mga sambat na natanggap ng kumpanya dahil sa kagagawan ng kanyang ina. Mr. Montemayor sir, may naghahanap po kay Sir Rogelio. Tandang padamdam panipit. Tawag ng sekretary niya nang alumabos ito ng opisina. Hindi pa si Damon ang CEO ng kumpanya. Hindi rin siya ang bagamat kabilang pa rin sa executive position ang pwesto niya bilang Chief Human Resources Officer. Bakit anong problema? Reklamo daw po tungkol kay Madam Luz Viminda bulong nito sa batang Montemayor. Ngunit pagpasok ni Damon sa opisina ng kanyang daddy ay nandoon na rin ang mommy niya at nagtatalak. Bakit ba mas pinaniwalaan mo pa ang mga hampas lupang iyan kaysa akin, Rogelio, ha? Dahil hindi naman sila magrereklamo kung hindi mo ginawa ng masama. Galit na sambat ni Rogelio. It's not true at all okay. Wala akong kinalaman sa sunog ng kanilang palayan at sugarcane. At mas lalong hindi ko kasalanan na hindi sila pinautang ng bangko. Umiling na lamang si Monsieur Rogelio Montemayor habang inabot ang check sa kanyang sekretarya. Ibigay mo ito sa pamilya ni Mr. Carlos Tahanlangit, yes sir. Mabilis na lumabas ang sekretarya, natatakot siya sa pagtatalo ng mga amo niya. Nang makaalis na ang sekretarya ay nakiusap si Rogelio sa asawa. Utang na loob, Luz Viminda, huwag mo nang pakialaman si Carlos at ang pamilya niya. I did nothing, huwag ka nang mag-deny pa, sinabi na sa akin ni Monica ang lahat. My God Luz, bakit ka ganyan? Anong nangyari sa iyo ha? Hindi dapat ganyan ang ugali mo, dapat mas naunawaan mo ang kagaya ni Carlos dahil dati ka namang cut it out, Rogelio. Matalim na sinulyapan ng mommy ni Damon ang kanyang daddy. Nagtama ang kanilang paningin. Kumunot ang noo ni Damon, gusto sana niyang marinig kung ano ang ibig sabihin ng ama. Pero pinutol siya ng kanyang mommy. Nagpanteng ang bagang ni Monsieur Rogelio, I don't want you to report in the company from now on. Mariin na sabi ni Rogelio. Nandilat naman ang mga mata ni Luz, you mean, talagang mas naniwala ka pa sa kanila, hindi sa akin. Sigaw ni Luz. Yes, umupo sa couch si Monsieur Rogelio. Niluwagan ang kurbata ng suot na suit, Monica told me everything. Matalim niyang tinitigan ang asawa. That would be your first and last warning, Luz Viminda. Huwag na huwag mo nang saktan ng ganun kat hindi si Monica na akala mo ay napakalaking kasalanan ang nagawa niya. Hindi ba malaking kasalahan ang suwe niya ako dahil hindi niya sinunod ang gusto ko? Pumatol siya sa isang kahigisang natigilan si Luz nang masama siyang tinitigan ng asawa. His eyes seemed to challenge her. Sige ituloy mo ang sasabihin mo. Nanatiling tikom ang bibig ni Luz. Hindi sa ayaw kung makialam mami pero, baka ma-depress si Monica. I think she's falling hard to Carlos, sabat ni Damon. For the first time na pumasok si Damon sa opisina ng kanyang ama, ay saka pa lang siya pinansin ni Luz. Leon na nga ang sinabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung anong gayuma meron ang gagong iyon at baliw na baliw sa pag-ibig itong lukaret mong kapatid Damon. Hindi ko alam kung saan napunta ang katinoan ng pag-iisip ni Monica. Sapo ang noo, umupo sa harapan ni Rogelio si Luz. Kaya ikaw Damon, huwag na huwag mo akong bigyan ng sama ng loob, huwag na huwag kang iibig sa mga lintek na mga opportunista okay, tingnan mo ngayon sakit sila ng ulo. Ikaw ang sakit sa ulo, hindi sina Monica at Carlos. Nagmamahalan lang sila. Hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng utak mo Rogelio, imbes na kampihan mo ako pa inaway mo. Bakit? Ang gusto ko lang naman ay magandang buhay para sa ating mga anak. Alam mo naman na mayroon na silang magandang buhay, yes and then papatol sa lalaking bubuhayin pa niya. Leon ba ang gusto mong mangyari kay Monica, Rogelio? Ha? Galit na naman si Luz dahil hindi siya sinupotahan ng asawa. Oo Luz. Oo, kayang-kaya ni Monica na buhayin si Carlos. At kaya ko rin siyang bigyan ng trabaho. Hindi mo kailangan na maging modemo lalo na kung para naman sa kasiyahan ng anak mo. I can do it. Hindi Rogelio, hindi ko matatanggap na umibig at makisama si Monica sa Carlos na iyon. Oh, please, tumatagos sa labas nitong opisina ang inyong nga boses, nakakahiya. Damon said, Mommy, alam mo bang buntis na si Monica at obviously so Carlos ang ama.
Son of a Beath. Sigaw ni Mommy. Kampte na tumayo si Monsieur Rogelio Montemayor sa couch. Bueno, ipapakasal natin sila pagdating ng tamang walang mangyayaring kasal Rogelio. Pagkatapos manganak ni Monica ay doon na siya sa Amerika manirahan. Ipapadala ko siya sa Amerika upang malayo sa hampas lupang Carlos na iyon. Damon may problema.ba. Biglang napatingin si Madam Luz Diminda kay Damon nang lumipad na ang eroplano. Dahil dito ay bumalik na sa realidad si Damon, natigil ang kanyang pagbabalik tanaw sa nakalipas. Nakaramdam siya ng pangungulila para sa kanyang ama sa isip pa ni Damon, susundin niya ang ugali ng kanyang ama. Hindi siya magiging hadlang para sa kaligayahan ng kanyang mga anak, pagdating ng panahon. Awa naman ang naramdaman ni Damon sa kanyang ina dahil mababakas sa mukha at mata nito ang pagsisisi. Mabigat ang kanyang puso, kinakain ng konsensya ang kanyang ina na babagabag dahil sa mga nagdaang kasalanan. Bumaling ang kanyang tingin kina Monica at Eman. Masaya silang nag-uusap at humilig pa si Monica sa dibdib ni Eman. Napansin ni Damon ang kislap sa mata ni Monica. Kagaya noong panahon na umiibig pa siya kay Carlos. Sim naman ay panay ang halik sa noo ni Monica, kung minsan naman ay sa kamay ng kapatid kitang-kita niya ang malaking pag-ibig at respeto kay Monica. He knows it. Dahil ito din ang damdamin niya nang una siyang umibig kay Maria, magpahanggang ngayon at magpakailanman. Darnon was contemplating whether to tell her sister about Carlos or just to let it slide. Naguguluhan siya kung sasabihin pa niya kay Monica ang pagpapakita ni Carlos sa reception ng kasal ng kanyang anak, o hayaan na lamang na itago ang nakita. Umiling si Damon, the fact na nagpakita si Carlos sa mismong araw ng kasal ay may ibig itong ipakahulugan sa kabilang banda ay hindi alam ni Carlos na buntis si Monica. Maaring si Monica lamang ang sadya niya. Umiling si Damon, naguguluhan. Maraming katanungan si Damon sa kanya kaya niya hinabol ito. Marami siyang nais malaman. Bakit ito biglang naglaho, higit sa lahat bakit ngayon lang ito nagpakita ngayon na engaged na si Monica. May tsansa na sana ang pagmamahalan nila Monica, ngayon na nagbago na ang kanyang ina. But then, maraming taon na ang lumipas marami nang nangyayari sa buhay ni Monica and only God knows kung ano ang kinahinatnan ni Carlos. Damon baby, you seem tense. Tawag ni Maria sa kanya sabay check kay Baby Austin na natutulog sa baby sling na nasa dibdib ni Damon. Panatag na natulog ito sa matikas na dibdib ng asawa. Si Baby Aiden naman ay nasa baby sling na karga ni Maria, mihimbing din itong natutulog, I'm fine sweetheart, but you seem worried. Maria thought, no basta nandito ka lang sa tabi ko at ang kambal at si Mia I have nothing to worry about. Damon kissed her.